Ayon kay Jingshu, hindi nasisiyahan ng pamilya Yuan sa kanilang katayuan. Sila ay sabik na makuha ang Grand Orient Holy Sword. Kapag nakuha na nila ang Grand Orient Holy Sword, makakamit na ang intensyon ng pamilya Yuan na maging numero 1 sa Beast Emperor Realm. Maaaring pakinggan ito ng katawa-tawa ngunit ngayon, umaasa si Jingshu na ang sekta ng Heavenly Palace ay mapangangalagaan ng mabuti ang Grand Orient Holy Sword. Kapag nakuha na ni Yuan Teji ang Grand Orient Holy Sword, hindi na siya mapipigilan at natatakot si Jingshu na pagkatapos nito, ang mga elder ng council ay maaaring malipol at ang Eastern Emperor Realm ay magiging magulo. Nang marinig ito, natahimik si Fengyan. Samantala, pumunta ang host sa gitna ng arena at inanunsyo ang elimination battle para opisyal na magsisimula ang Tay Tower. Ang unang laban sa pagitan ng Talji Mountain Yuan Shengcheng laban sa Blue Dragon Sword Mountain faction ni Lei Tianming. Pinayuhan ni Xiaoqing si Tianming na huwag maliitin si Shengcheng dahil narinig niya na si Shengcheng ay nakapasok sa ika-6 na antas ng Unity Realm at ang kasama nitong hayop ay naging pangalawang order na kasamang hayop at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay automatikong tumaas. Panigurado, guro, walang makakalampas sa akin pagkatapos kong talunin sila. Kumpiyansa na sagot ni Tianming. Inihanda na rin ni Shengcheng ang kanyang sarili at sinabi sa kanya ng kanyang ama na ito na ang pagkakataon para mapatay niya ang kanyang kalaban. Napangiti si Shengcheng habang iniisip na si Lei Tianming ay direktang disipulo ni Xiaoqing ngunit hiniling ng kanyang ama na bugbugin at patayin si Tianming. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang kapangyarihan ng kanyang ama sa sekta ay umabot sa antas kung saan hindi siya natatakot sa lahat. Sa ganitong paraan, naniniwala siyang magagawa niya ang anumang gusto niya. Pumasok silang dalawa sa ring at nagbulungan ang mga tao kung paano natambo ni Tianming ang 4 na ngipin sa harapan ni Shengcheng. Naniniwala rin sila na ang laban na ito ay inayos ng Council Elder na si Yuan Teji para bigyan ng pagkakataon si Shengcheng para sa kanyang paghihiganti. Bumati si Lei Tianming, isang disciple ng Asher Dragon Sword Mountain. Wika ni Tianming habang nakangiti. Ang pangkat ng Teji Mountain na si Yuan Shengcheng ay handang lumaban. Sabi din ni Shengcheng habang galit na nakatitig kay Tianming. Pagkatapos ay sinabi ni Shengcheng kay Tianming na ang kanilang laban sa pagkakataong ito ay walang panalo at talo. Sa halip, mayroon lamang buhay at kamatayan. Napaka-ironic. Patayin mo ako, may magsusolve sa'yo. Kung papatayin kita, may pagtatanggol ba sa akin? Sagot ni Tianming. Sinabi ni Shengcheng na ang isang duwag na tulad ni Tianming ay gagawa ng mga dahilan para lamang igalang ang kanyang supreme bloodline. Sinabi pa niya na makakalabas na si Tianming kung natatakot na siya. Sapat na sa pakikipag-usap. Halika na. Sabi ni Tianming. Pagkatapos ay ipinatawag ni Shengcheng ang kanyang White-Bone Divine Sword at sumugod kay Tianming habang inutusan ang kanyang 8-armed taudi na lumabas. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ang kanyang taudi kaysa sa huling beses na tinalo ni Tianming si Shengcheng. Namangha ang mga manunood nang makita ito at kinumpirma na talagang pinagkadalubhasaan ni Shengcheng ang lakas ng 7th Order Beast Warrior. Humanga din sila sa sandata ni Shengcheng dahil alam nilang angkop ang sandata na ito para sa pagpatay. Nasaksihan nila ngayon na talagang nagbago si Shengcheng tulad ng dati. Tinawag ni Tianming sina Yingwo at Miao Miao habang naniniwalang lumakas talaga si Shengcheng. Pagkatapos ay sumugod sina Yingwo at Miao Miao sa kalaban at habang nagmamadali, agad na binago ni Miao Miao ang kanyang katawan. Pareho silang nakaharap sa taudi habang nasa ibaba nila si Tianming versus Shengcheng. Inatake nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga espada at sa kabila ng pagiging malakas ni Shengcheng, nagagawa pa rin ni Tianming na lumaban. Napakabilis nila na maging ang lupa ay nalukot sa kanilang paggalaw. Kalmadong naharang ni Tianming ang espada ni Shengcheng at napagtanto ni Shengcheng na hindi pa rin niya kayang makipagsabayan kay Tianming at pakiramdam niya ay napakalakas pa rin ni Tianming. Hoy bata, ano ang pinag-aalala mo? Humanda ka sa main course, sabi ni Tianming at ngumisi.
Pagkatapos ay sumalakay siya gamit ang Earthshaker at sinamahan ng Mankiling Sword, Ghost Dance, Heavenly Slaying Sword Wrath, at si Sheng Cheng ay hindi makakalaban. Nasaksihan din ng mga tao kung paano binugbog ni Tianming si Sheng Cheng. Napansin ni Yingwo na ang itaas na bahagi ng taudi ay talagang matigas kaya iminungkahi na dapat nilang salakayin ang ibabang bahagi nito. Pareho silang sumugod kasama si Miao Miao at naawa ang audience sa kung paano natalo ng Lifebound Beast ni Tianming si Taudi. Ang paraan ng pag-aaway ni na Miao Miao at Yingwo ay napakalazwa at sa maikling panahon na ito, tinanggap ni Sheng Cheng na talagang hindi siya mas malakas kaysa kay Tianming. Gayunpaman, ayaw niyang matalo sa labanan. Alam niyang matatalo siya sa pagkakataong ito. Mawawala sa kanya ang lahat. Nakatingin siya sa kanyang taudi umaasang makakatulong ito sa kanya. Ngunit sa kanyang pagtataka, mas malala pa ang kapalaran ni taudi kaysa sa kanya. Dahil nawalan siya ng focus, sinamantala ni Tianming ang pagkakataon na suntukin siya sa mukha dahilan para dumura siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Tinadyakan ni Tianming ang mukha ni Sheng Cheng at may lakas pa rin si Sheng Cheng na sabihin kay Tianming na huwag maging kampante pa. Nangangarap pa siya na balang araw ay babayaran niya si Tianming ng 10,000 beses na mas masahol pa sa naranasan niya ngayon. Kung gusto mo akong gantihan, maghihintay ako. Sagot ni Tianming. Pagkatapos ay idineklara ng host na ang resulta ay natukoy at ang parehong partido ay hiniling na huminto. Sa labanang ito, ang mananalo ay si Lei Tianming at ang susunod na kalahok ay hinihiling ngayon na maghanda para sa susunod na labanan. Nagsimulang magsaya ang mga tao para kay Tianming at si Guyu kasama ang kanyang Panginoon na si Han Tian ay natulala din ng masaksihan kung gaano kalakas si Tianming. Pagkatapos ay tinanong ni Han Tian ang kanyang alagad na si Guyu kung gusto pa ba niyang hamanin si Tianming sa kabila ng kanyang nasaksihan at pagkatapos ay sumagot si Guyu ng hindi. Ngayong napagtanto niya ito, nangako siya na hindi siya magdudulot ng anumang gulo sa Tianming sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, nakikita na niya ngayon si Tianming bilang isang taong lumalaban sa langit sa kanyang 5 Bane Ring. Natahimik si Han Tian habang iniisip na nahanap na niya ang sagot nitong mga nakaraang araw. Tapat niyang hinahangaan si Xiaoqing. Naniniwala siya na may kakayahan si Xiaoqing na gawing mas mahusay ang Azure Dragon Sword Mountain. Matapos talunin ni Tianming si Sheng Cheng, pinuntahan niya ang kanyang ama at inutusan siya ng kanyang ama na lumuhad at huwag nang pumasok dito. Humihingi ng paumanhin si Shendo sa ngalan ng kanyang kapatid dahil alam niyang hindi pa nakaranas si Sheng Cheng sa ganitong uri ng problema. Bilang kapatid niya, gusto niyang gantihan siya. Napagtanto niya na si Lei Tianming ay isang kawili-wiling kalaban at siya ay mali sa pagmamaliit kay Lei Tianming noon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yuan Taiji na hindi niya kailangang makisali sa bagay na ito at hayaan na lang si Sheng Cheng na pangasiwaan ito mismo dahil may sariling misyon si Shendo na dapat tapusin. Okay, tatay. Alam ko, sagot ni Shendo habang nagngangalit ang mga ngipin. Sumang-ayon si Yuan Taiji sa sinabi ni Shendo na kawili-wili si Lei Tianming. Ngunit pagkatapos, naniniwala siya na si Tianming ay hindi anak ni Lei Wudi. Tinanong siya ni Shendo kung bakit, at sinabi niyang walang mas nakakakilala kay Lei Wudi kaysa sa kanya. Kahit na nasa kanya ang 5 Bane Ring, sa harap ko, siya ay isang langaw, at kahit si Xiaoqing ay wala sa akin, kaya maaari ko siyang patayin anumang oras. Sinabi ni Yuan Taiji, ayon kay Yuan Taiji, kung mayroon siyang Grand Orient Holy Sword, maaari niyang mapatay si Xiaoqing at ang Grand Orient ay yuyuko sa akin. Tinanong niya kung naintindihan ni Shendo ang gusto niyang sabihin, at pagkatapos ay sumagot ng oo ang kanyang anak na si Shendo. Naunawaan niya na hanggat may Grand Orient Holy Sword, ang katawan na may 5 Bane Ring o kahit 10 ay wala lang. Habang nag-uusap silang dalawa, tahimik lang si Sheng Cheng habang nakaluhod sa tabi ng kapatid. Ang kanyang ama pagkatapos ay tumayo at lumakad patungo sa kanya habang sinasabi na pagkatapos ng 3 taon, ibibigay niya kay Sheng Cheng ang lahat ng kanyang inihanda at magkakaroon siya ng Yuan Zhengxing upang gabayan si Sheng Cheng.
Nais niyang si Shengcheng ay maging isang Taiyi na disipulo at habulin ang kanyang kapatid. Kung muli mo akong binaygo, ipapatira pa kita at hihingi ng tawad sa libingan ng mga ninuno. Pagkatapos nito, papatayin kita sa lugar, naiintindihan mo. Sabi ni Taiji, at sumagot si Shengcheng ng oo habang nanginginig. Galit na galit siya kay Tianming at sinisisi niya si Tianming sa nangyari sa kanya ngayon. Kahit ganito ang kaso niya ngayon, may lakas pa rin siyang loob na magplano para sa paghihiganti. Bigla siyang napaiyak sa sakit habang hawak ang pisngi niya dahil sa ngipin niyang nasira na naman ni Tianming. Pagbalik ng eksena sa arena, lalabas ang host at idineklara ang susunod na labanan. Sa pagkakataong ito ay magiging Lei Qingyu laban sa isang babaeng nagngangalang Su Yiren. Si Su Yiren ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Unity Realm. Lei Qingyu, hindi mo kailangang kabahan, hindi kita sasaktan. Pahayag ni Su Yiren, gaya ng naalala ni Qingyu. Sinabi sa kanya ni Xiaoqing na kaaway si Su Ryan kaya sumigaw si Xiaoqing na umamin agad ng pagkatalo at itago na lang ang kanyang trump card. Sa talento ngayon ni Qingyu, alam ni Xiaoqing na malalampasan ni Qingyu si Su Yiren sa wala pang isang taon. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras, ipinahayag ni Qingyu na sumusuko na siya. Parehong nabigla ang host at si Su Yiren sa narinig. Pagkatapos ay idineklara ng host na inamin ni Qingyu ang pagkatalo at ang nanalo ay si Su Yiren. Boring, too bad hindi ako nagpakitang gilas kay Kuya Shenshen, bigkas ni Yiren. Pero deep inside, natutuwa siya na mabilis na umamin ng pagkatalo si Qingyu kaya hindi na niya kailangan pang mag-abala sa pakikipaglaban. Ang host pagkatapos ay ipinahayag na ang susunod na round ay magaganap pagkatapos ng kalahating buwan, sa Blue Dragon Sword Mountain. Pinag-uusapan nina Xiaoqing at Tianming ang tungkol sa elimination para sa kalahok ng Taiji Tower. Iniisip ni Xiaoqing kung gusto pa ba ni Tianming na ipagpatuloy ang elimination exam pagkatapos ng kalahating buwan. Natarante si Tianming kaya sinabi ni Xiaoqing na nag-aalala siya na si Tianming ay nasa panganib sa pagpasok sa Taiji Tower. Tinanong ni Tianming kung papatayin siya ni Yuan Taiji at sumagot si Xiaoqing hindi. Sinabi niya na hindi gusto ni Yuan Taiji ang mga bagay na magugulo, ngunit natatakot siya na baka sabihin ng mga disipulo ng tower kay Tianming na pumasok sa ikatlong palapag ng Taiji Tower. At kapag nakapasok na si Tianming, mahihirapan si Xiaoqing protektahan si Tianming. Ngumiti si Tianming at sinabi sa kanyang master na huwag mag-alala. Kumpiyansa siyang harapin ang mga taong iyon dahil inaasahan niyang estudyante lang din ang mga ito. Ayon kay Tianming, kung hindi niya kayang harapin ang iba pang mga disipulo at pipiliin niyang tumakas, hindi siya karapat-dapat na tawaging direktang disipulo ng elder ng konseho, at naniniwala siya na maaaring patayin siya ng ibang tao sa hinaharap. Natuwa si Xiaoqing nang malaman na si Tianming ay talagang isang matapang na tao tulad ni Lei Wudi. Matapang din daw si Wudi nang pumasok siya sa Taiji Tower. Masyadong mabait at walang muwang ang personalidad ni Wudi, at hindi siya kasing talino ni Tianming. At isa pa, siya ay isang taong madaling magdusa. Sinabi noon ni Xiaoqing kay Tianming na laging tandaan kapag naranasan niya ang pagkawala, masisira ang kanyang buhay kaya kailangan niyang mag-ingat para doon. Habang abala sila sa pag-uusap ay may biglang dumating. At sa hindi inaasahan, si Yuan Taiji pala. Laking gulat nina Xiaoqing at Tianming nang makita siya dahil hindi nila inaasahan na si Taiji ang personal na pupunta sa kanila. Hindi ito anak ni Lei Wudi. Hoy anak, saan ka galing? Tanong ni Taiji habang nakatitig kay Tianming. Bahagyang ngumiti si Xiaoqing at tinanong kung gaano katiyak si Taiji na hindi anak ni Lei Wudi si Tianming. Pagkatapos ay sinabi ni Taiji kay Xiaoqing na huwag magsalita ng walang kabuluhang mga salita. Kahit sino daw kayang lokohin ni Xiaoqing pero hindi siya. Kahit anong gusto mo, alagad ko siya. Wala itong kinalaman sa iyo. Sagot ni Xiaoqing. Aking alagad Xiaoqing, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano ba talagang plano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba akong awayin?
Nakalimutan mo na ba kung sino ang gumawa sa iyo bilang isang elder ng konseho? Xiaoqing, alam mo kung gaano ako determinado. Sambit ni Taiji. Sinabi rin niya na kung may maglakas loob na hadlangan siya sa pagkuha ng Grand Orient Holy Sword sa nakalipas na 2 buwan, kahit na sa kaunting paggamit ng puwersa, hindi siya kailanman magdadalawang isip na pumatay. Wow! Ganoon ka ba kalakas, guro? Sagot ni Xiaoqing. Ayon kay Taiji, hindi siya nagbigay ng anumang guidance sa nakalipas na ilang taon na siyang dahilan kung bakit nakalimutan ni Xiaoqing na ang pag-provoke sa kanya ay isang immoral na gawain. Sa pagkakataong iyon, hinamon niya si Xiaoqing na sumama sa kanya sa Shenyun battlefield para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita sa huling 4 na taon kung anong mga kasanayan ang mayroon ka upang matupad ang nakatutuwang ambisyon mo. Sabi ni Xiaoqing. Nakakabaliw na ambisyon. Kahit anong sabihin mo. Sagot ni Yuan Taiji at lumipad. Nag-alala si Tianming para kay Xiaoqing ngunit sinabihan siya ni Xiaoqing na magsanay ng mabuti at huwag maging tamad dahil kailangan niyang umalis sandali. Nangako rin siya kay Tianming na babalik siya mamaya. Pagkatapos ay sinundan ni Xiaoqing si Yuan Taiji, naiwan si Tianming mag-isa, at nag-aalala pa rin na ang kanyang master ay lalaban kay Taiji para lamang protektahan siya. Biglang dumating sina Qingwo at Linger at tinanong kung dumating si Yuan Taiji. Pagkatapos ay nag-oo si Tianming at ipinaliwanag sa kanila na sinundan ni Xiaoqing si Yuan Taiji upang lumaban sa isa't isa sa larangan ng digmaan ng Shenyun. Sinabi rin niya sa mga babae kung gaano siya nag-aalala para sa kanyang master. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Qingwo na huwag mag-alala dahil inaasahan niya na si Yuan Taiji ay hindi maaaring maglakas loob na makipaglaro kay Xiaoqing dahil si Xiaoqing ay bahagi na ng mga elder ng konseho. Pinakalma din siya ni Linger sa pagsasabi sa kanya na magiging ligtas si Xiaoqing dahil napakalakas niya. Pagkatapos ay sinabi ni Tianming sa kanila na naiintindihan niya na walang mangyayari ngunit talagang nararamdaman niya na may banta. Natatakot siya na baka may gawin si Yuan Taiji kay Xiaoqing. Samantala, may dumating at ito ay si Xiaoqing na nagsasabi na siya ay ganap na maayos. Agad na tinanong ni Tianming ang resulta ng labanan laban kina Xiaoqing at Yuan Taiji at si Xiaoqing pagkatapos ay inamin na talagang mahusay si Taiji, ngunit naniniwala siya sa kanyang sarili na hindi rin siya masama. Ang unang napansin ni Tianming ay ang kamay ni Xiaoqing na dumudugo. Itinaas ni Xiaoqing ang kanyang kamay at 4 na daliri na lang ang natitira niya, ngunit gayon paman, kalmado siya dahil kumpiyansa siyang magagamit pa niya ang espada gamit ang 4 na daliring ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tianming na huwag mag-alala dahil hindi sinamantala ni Yuan Taiji ang ibig sabihin na hindi natalo ang Azure Dragon Sword Mountain. Sa puntong ito, naniniwala si Tianming na ang daliri ni Xiaoqing na naputol ay hindi pinsalang dulot ng labanan. Naikuyom niya ang kamao dahil alam niyang ito ang parusa ni Xiaoqing matapos talunin ng kalaban. Nagalit siya at hindi niya matanggap na ang kanyang master teacher ay ininsulto ni Yuan Taiji. Dahil sa kanyang galit, sumumpo siya sa kanyang isipan na ipaghihiganti niya ang insultong ito balang araw. Magsanay ka dito at alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Huwag hayaang makalapit ang ibang tao sa lugar na ito. Got it? Saad ni Xiaoqing. Well, guro, sagot ni Tianming. Pagsapit ng gabi, nag-cultivate pa rin si Xiaoqing sa kabila ng malakas na ulan. Siya ay determinado na maging mas malakas dahil gusto niyang labanan muli si Yuan Taiji. Nagngangalit siya dahil sa galit at kitang-kita nito ang puot sa mga mata niya. Biglang lumitaw ang isang malakas na kidlat at isang pulang landas. Sa oras na ito, nakatutok si Xiaoqing sa kanyang cultivation ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki nang may makitang may lumitaw. Nakakagulat, si Lei Wudi iyon na may mabangis na tingin at nakakuyom ang kamao dahil sa galit. Para siyang demonyong tingin na lumulutang sa itaas kasabay ng tuloy-tuloy na kidlat. Nagulat si Xiaoqing pagkakita sa kanya. Kuya Lei, bakit ganyan mukha mo? Tanong ni Xiaoqing. Paano ako hindi magagalit? Naputol ang iyong maliit na daliri.
Sagot ni Lei Wudi sa galit na tono. Sinabi tuloy sa kanya ni Xiaoqing na ang sakit ay walang halaga kumpara sa paghihirap ni Wudi sa loob ng 14 na taon. Sa kabila ng galit ni Wudi, malaki pa rin ang pasasalamat niya kay Xiaoqing. Sinabihan siya ni Xiaoqing na huwag maging magalang at bumalik na lang sa kanyang pwesto. Ayaw niyang malaman ni Yuan Teji na umunlad si Lei Wudi. Mangyaring bigyan ako ng kaunting oras. Pagdating ng panahon, magsisimula na ang ating paghihiganti. Sambit ni Lei Wudi. Ayon kay Xiaoqing, oras na para makita kung gaano kalakas si Lei Wudi ngayon. Ipinaalam niya kay Lei Wudi na sinubukan niya ang lakas ni Yuan Teji para sa kanya. At natuklasan niya na ang lakas ni Yuan Teji ngayon ay talagang lampas sa katwiran. At kung sakaling makuha ni Yuan Teji ang Grand Orient Holy Sword, naniniwala si Xiaoqing na magiging invincible si Teji. Sinabi ni Lei Wudi na ang Grand Orient Holy Sword ay palaging pag-aari ng Lei Clan at ayaw niyang hayaan si Teji na makuha ito mula sa kanila. Kung hindi, papatayin niya si Teji. Magaling din pala ang acting mo na baliw at mahina. Hanggang sa mapansin ng ibang tao. At ang kontrata ng kasal ng iyong anak ay nakansela. Ngayon, maaari mong tapusin ang iyong pagsasanay sa kapayapaan, saad ni Xiaoqing. Oo, inaasahan ko ito. Ang aking anak na si Lei Tianming, siya ay talagang isang himala. Kahit na may isip mo kung gaano siya kagaling. Sagot ni Lei Wudi. Nag-alinlangan si Xiaoqing na maniwala na si Tianming ay isang henyo. Kaya iminungkahi ni Wudi na subukan ang anti-heavenly sword technique ni Xiaoqing upang makita niya kung gaano kahusay si Tianming. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa napagtanto ni Xiaoqing na si Tianming ang lalaking binaliktad ang kanyang buhay laban sa heavens. Kaya gusto niyang makita mismo kung gaano kalakas ang dalisay na espiritu sa puso ni Tianming. Kinabukasan sa Mountain Yunjai sa loob ng Yunjai Holy Palace, ang mga babaeng miyembro ng pangkat ng Waiyu ay sabay na kumakain ng kanilang pagkain. Ang pinuno ng pangkat ng Waiyu at ang isang disipulong ng Teiyi ay narito rin na pinangalanang Su Waiyu. Lahat ng mga miyembro ng Waiyu, salamat sa pagpunta. Hindi mo kailangang pigilin ang iyong date. Sabay-sabay tayong mag-toast at magsaya sa pagkain. Sinabi ni Su Waiyu. Pagkatapos ay itinaas ng mga kababaihan ang kanilang mga baso upang mag-toast at nais na magkaroon ng mahabang buhay para sa kanilang pangkat ng Waiyu. Sa kabila na lahat sila ay babae, nandito rin si Yuan Shengcheng at nakatitig kay Su Waiyu habang niyayakap ang kagandahan ng ginang. Gusto ni Su Waiyu ang kapatid ni Shengcheng. Kaya naman hindi siya makagalaw sa babaeng ito. Naputol ang kanyang imahinasyon nang banggitin ni Su Waiyu ang kanyang pangalan. Ayon kay Su Waiyu, narinig niya ang nangyari kay Shengcheng at sinabi niya kay Shengcheng na huwag mag-alala dahil handa silang tulungan ni Shendo si Shengcheng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsubok mula sa iyong ama para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. At inayos din niya na bigyan ka ng pagkakataong makapaghiganti. Sinabi ni Su Waiyu. Ayon kay Shengcheng, hindi siya makakapaghiganti mag-isa at kailangan niya ang kanyang pinsan na si Zhang Xing para tulungan siyang alisin si Tianming. Napansin ni Su Waiyu ang nag-aalalang mukha ni Shengcheng kaya sinabihan niya si Shengcheng na maging masaya dahil nandito silang lahat para magsaya. Napangiti si Shengcheng at tinanong si Su Waiyu kung talagang miyembro ng kanilang paksayon si Lei Qingyu. Sinabi ni Su Waiyu na oo ngunit dahil matagal nang hindi nagpakita si Qingyu kasama nila, nagpasya siyang tanggalin siya. Tuwang-tuwa ang mukha ni Shengcheng habang hinihiling sa ginang na huwag paalisan si Qingyu. Pagkatapos ay naramdaman ni Su Waiyu na gusto ni Shengcheng si Qingyu kaya nag-alok siyang magtakda ng date para kay Shengcheng at Qingyu. Pagkatapos ay sinabi ni Shengcheng na kung mangyari ito ay magiging isang kahanga-hangang pakiramdam para sa kanya. May biglang humawak kay Shengcheng at nagtatanong kung kumusta na siya. Nang makita ni Shengcheng ang mukha, agad na nalaman ni Shengcheng na ito ay ang kanyang pinsan na si Yuan Zhengxing, pamangkin ni Yuan Teji.
Pagkatapos ay nagtanong si Zhengxing tungkol sa kung sino ang minahal ni Xingcheng dahil handa siyang tulungan si Xingcheng. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ipinaalam sa kanya ni Xingcheng na mayroon siyang mahalagang sasabihin. Hiniling ni Xingcheng kay Zhengxing na dalhin si Tianming sa ikatlong palapag kung makikipagkita siya kay Tianming sa Taiyi Tower. Siguraduhing papasok siya at papatayin siya doon. Idinagdag ni Xingcheng. Si Zhengxing pagkatapos ay tumawa ng malakas habang sinasabi kay Xingcheng na huwag mag-alala. Magaling daw siyang umarte at nangako siyang papasabog ang katawan ni Tianming. Nang sumapit ang gabi, pumunta si Xingcheng kay Xuanchen at nalitaw si Xuanchen kung bakit siya niyaya ni Xuanchen na makipagkita bigla. Naaalala mo ba kung ano ang iyong inilatag noong nakaraan? Tanong ni Xingcheng. Pagkatapos ay naunawaan ni Xuanchen na ang tinutukoy ni Xingcheng ay si Qingyu. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xingcheng na huwag mag-alala dahil naghahanda siya ng isang pinag-isipang plano para kay Xingcheng. At ngayong handa na ang lahat, magagawa na nila ito anumang oras. Clueless si Xingcheng kung ano ang orihinal na plano ni Xuanchen, kaya ipinaliwanag ni Xuanchen na inimbestigahan niya si Lei Qingyu kamakailan. Sinabi niya na sa pangkat ng Waiyo, mayroon lamang isang tao na malapit kay Lei Qingyu at ang pangalan ay Guo Xiaofu, isang inner sect disciple na kagagaling lang sa ibang sekta at walang lakas o background. At nagkatrabaho na sila ni Qingyu dati. Alam ni Xuanchen na matagal na mula noong ginawa ni Qingyu ang Waiyu faction mission at iminungkahi ni Xuanchen na maaari silang humingi ng tulong kay Su Waiyu para bigyan sina Qingyu at Xiaofu ng isang pair mission sa labas ng sekta. Naniniwala siya na nagtiwala si Qingyu sa taong ito pagkatapos umalis sa sekta ng Grand Orient. At sa pair mission, na iyon, panahon na ni Xingcheng para pumalit. Napangiti si Xingcheng sa planong ito at tinanong niya si Xuanchen kung ano ang kanyang gagawin. Ipinakita sa kanya ni Xuanchen ang isang item at inihanda niya ito para kay Xingcheng. Ito ay isang mansanas na maaaring mawala ng memorya ng kaunti sa mga tao. Kung kumain sila ng sobra, masusunog ang utak at gagawing tulala ang mga tao. Napangiti si Xingcheng nang marinig ito habang binabalak niyang ikulong si Qingyu sa labas ng sekta kapag siya ay naging tanga. Pagkatapos nito, gagawin niya itong kasiyahan para sa kanyang pagnanasa. At tiwala siya na walang makakagawa kay Qingyu kapag naging matagumpay ang kanilang plano. Ipinagmamalaki ni Xuanchen ang kanyang sarili na pumayag si Xingcheng sa kanyang plano at sinabi niyang kailangan lang nilang maghintay ng tamang panahon sa ngayon para maisakatuparan ang kanilang plano. Malawak na ngumiti si Xingcheng sa kanyang hindi kumpletong ngipin at umaasa na si Qingyu ay magiging isang tulala magpakailanman sa tulong ng mansanas na ibinigay ni Xuanchen. Kinabukasan, nilabas ni Qingyu ang kanyang espada at ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Tianming kaya tinanong niya kung saan nakuha ni Qingyu ang sandata na ito. Ayon kay Qingyu, ang espadang ito ay regalo ng kanilang teacher si Xiaoqing. At ito ay tinatawag na Demon Slayer Moon Katana. Ang katana na ito ay kabilang sa 7th tier Beastmaster weapon. At tinuruan din siya ni Xiaoqing ng battle technique sa loob ng 2 araw. Ang technique ay tinatawag na Galaxy Moon Sword technique na sa tingin niya ay napakalakas. Sinabi rin sa kanya ni Xiaoqing na siya ay isang walang katulad na henyo na kung tutuusin, 4 na galaw lang ang kanyang nagagawa sa 5 galaw. Halos natutunan niya ito ng buo. Nagulat si Tianming sa narinig at iniisip niya na ang kanilang master teacher ay labis na sinisira si Qingyu habang siya ay nakalimutan. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Qingyu na hinihintay siya ng kanilang guro sa Blue Dragon Sword Palace. Pagkatapos ay nagmamadali si Tianming at nasasabik dahil may inaasahan siyang magandang bagay mula kay Xiaoqing. Pagdating niya ay agad siyang lumapit kay Xiaoqing. Ngunit pagkatapos, hindi sumagot si Xiaoqing sa kanya kaya tinanong niya kung galit ba sa kanya ang kanyang master teacher. Sa kanyang pagtataka, si Xiaoqing ay nagcast ng mahika mula sa kanyang daliri at siya ay sumugod kay Tianming. Ang mahika mula sa kanyang daliri ay bumuo ng isang lilang espada at halos tamaan niya si Tianming dito.
Laking gulat ni Tianming habang inaakala niyang tatapusin na ng kanyang master teacher ang kanyang buhay. Ngunit hindi hanggang sa hinay pa ni Xiaoqing ang apoy sa kanyang kamay at ngumiti kay Tianming. Binata, naramdaman mo ba iyon? Tanong ni Xiaoqing. I did. Papatayin mo ba ang sarili mong alagad? Sagot ni Tianming. At pagkatapos ay sinabi ni Xiaoqing na ang tinutukoy niya ay ang kawalan ng lakas ng God Sword. Naisip ni Tianming na nagtatanong si Xiaoqing tungkol sa average. Pagkatapos ay tinanong niya kung ituturo sa kanya ni Xiaoqing ang kasanayan. Si Tianming ay muling nangunguha ng ilang booger sa kanyang ilong habang iniisip na si Xiaoqing ay nagpakita ng ilang nakakatakot na mga galaw. Naniniwala siya na ito ay isang luhang mas malakas kaysa sa kanyang Demise of Man-Earth Heaven's Apocalyptic Will, habang halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Hindi talaga, dahil sa tingin mo ay hindi ito kahanga-hanga. Hindi ako makikialam. Sagot ni Xiaoqing. Natarante si Tianming nang marinig ito kaya sinabi niyang kaya niya itong pakisamahan sa kabila na average lang ito. Pagkatapos ay hinamon siya ni Xiaoqing na kung maisasanay niya ang unang strike ng Void God Sword Intent, sa loob ng isang buwan, handa si Xiaoqing na maging disipulo ni Tianming. Seryoso ka ba? Hindi ako utol na kumuha ng disipulo ng ganito kaga. Sabi ni Tianming sa excited na boses. Ayon kay Xiaoqing, marami na siyang nakitang ignorante, walang galang na mga taong nag-iisip na ang mga kasanayang higit sa Heaven's Rank ay napakadaling makabisado. Tinutokso niya si Tianming na lumuha at umiyak sa harap niya sa pinakadulo. Napangiti na lang si Tianming dahil kumpiyansa siyang magagawa niyang alagad si Xiaoqing. Inaasahan ito ni Xiaoqing at sa ngayon, inutusan niya si Tianming na pumunta sa bundok malapit sa ilog dahil ipapakita niya ang tunay na anyo ng Void God Sword Intent. Huwag mong sabihing tuturuan mo ako ng masama kasi natatakot kang matalo ka sa akin. Pabirong sabi ni Tianming. Ako, takot sa'yo. Ngayon ay isang biro kung narinig ko ang isa. Sagot ni Xiaoqing. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa bundok malapit sa ilog at agad na ipinakita ni Xiaoqing ang Void God Sword Intent. May hawak siyang espada at inutusan si Tianming na bantayang mabuti. Ipinaliwanag niya na ang Void God Sword Intent ay isang battle art na lampas sa Heavenly Will stage at gagawin niya itong medyo pasimplihin para kay Tianming. Ngunit sa turn, ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas mahirap para kay Tianming na makabisado ito ayon kay Xiaoqing. Sinabi niya na kung makakabisado ito ni Tianming, magiging mas malakas ito kaysa sa normal na Unity Rank Battle Arts. Si Tianming ay nakatutok sa pakikinig sa bawat salita na kanyang sinabi at sinabi pa niya na si Tianming ay naglakas loob na makipagpustahan sa kanya sa pagmaster ng isang bagay na napakahirap. Para sa kanya, hindi talaga alam ni Tianming ang taas ng heavens o ang lawak ng earth. Ayon sa kanya, ang susi sa Void God Sword Intent ay nasa pangalan, ang Void. Ang Void ay isang uri ng hindi sumusukong kalooban. Isang kalooban na maghimagsik. Isang kalooban na lumabag sa mga patakaran at tadhana. Ang pamamaraan na ito ay nilikha ng mga ninuno ng Lei Saint clan. Marahil ay madaling maunawaan ito ni Tianming dahil mayroon siyang Life's Bane. Unang ipinakita ni Xiaoqing ang unang strike counter current. At winasiwas niya ang kanyang espada at lumikha ito ng malakas na pressure na nagawang gumawa ng butas sa malaking bato, at lumaki ang mga mata ni Yingwo nang makita kung gaano ito kalakas. Napakalakas nito na kahit si Yingwo ay gustong matutunan ito. Susunod ay ang pangalawang strike Starfall, sinisira nito ang lupa. Ang pangatlong strike ay tinatawag na Cosmic Break at iniikot ni Xiaoqing ang kanyang katawan at lumikha ito ng malakas na puwersa sa hugis bilog. Panghuli, ang pang-apat at panghuling strike na kung saan ay ang quintessence ng teknik at ginagawa itong isang Saint-rank battle art. Ito ay tinatawag na myriads lamang. Ito ang strike na ipinakita ni Xiaoqing sa mga elder noon. Inutusan niya si Tianming na manatiling nakatutok dahil gusto niya itong ipakita ng isang beses. Ang pinakamahirap ay ang Sword Intent. Mayroong 4 na strike sa Void God Sword Intent.
Ngunit maaari rin silang ituring na isa dahil isa lamang ang mananaig sa lahat ng apat na strike. At iyon ay ang Void God Will. Inabot ni Shaoqing ang isang libro kay Tianming at inutusan niya si Tianming na basahin ito habang inaalala ang strike. Nagpasalamat si Tianming sa kanya at humingi ng paumanhin sa kadahilanang sisimulan niya kaagad ang pagsasanay dahil hindi na siya makapaghintay na kunin si Shaoqing bilang kanyang unang disipulo. Paano maglakas loob kang magsalita ng malaki pagkatapos mong panoorin ang aking display? Mabuti. Buti na lang at least may fighting spirit. Maghihintay ako dito, sagot ni Shaoqing habang nakasandal sa bato. Nakatitig siya kay Tianming na iniisip kung gaano siya katigas ang ulo. Naniniwala siya na kung makapasa si Tianming sa ikalawang round, tiyak na susubukan din niya ang pangatlo. Kung kaya niyang makabisado ang Void God Sword Intent bago iyon at maka-breakthrough muli, baka magkaroon lang siya ng pagkakataon. Sa kanyang sorpresa, ginawa ni Tianming ang unang strike na counter-current. Halika, batiin ang iyong bagong amo, sabi ni Tianming kay Shaoqing. Napatulala si Shaoqing nang masaksihan kung paano ito ginawa ni Tianming. Bago niya ito natutunan, pinag-aralan niya ito ng kalahating taon, at ngayon, nagawa ito ni Tianming sa isang sulyap. Sa puntong ito, iniisip niya na maaaring may nakikita siyang mga bagay at tiyak na hindi ang Void God Sword ang ginamit ni Tianming. Napansin ni Tianming na nakatitig sa kanya si Shaoqing at pagkatapos ay inutusan siya ni Shaoqing na gawin ito ng isang beses. Madali itong nagawa ni Tianming at para sa kanya, napakadali ng teknik kahit ilang beses niya itong gagawin. Halimaw. Siguradong halimaw ka, sigaw ni Shaoqing. Napangiti ng malawak si Tianming at sinabing ito ay isang maliit na gawa lamang na pinaniniwalaan niyang masasanay ang kanyang master teacher. Gayun din, napagpasyahan niya na si Shaoqing ay gumagawa ng dahilan upang hindi kunin si Tianming bilang kanyang master, tumahimik ka. Kailan ko sinabing gagawin ko yun? Sagot ni Shaoqing. Dagdag pa niya, excited lang siyang magkaroon ng super genius bilang alagad sa kanyang buhay. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na sabihin kay Tianming na magsanay ng mas mabuti hanggang sa magawa niya itong perpekto. Sinabi rin niya kay Tianming na laging maging kampante kahit mabilis. Naunawaan ni Tianming si Shaoqing at sinabi niya na mayroon na siyang mga layunin sa labas na walang paraan upang maging kampante siya. Hinawakan ni Shaoqing ang kanyang espada at iniabot ito kay Tianming. Isa itong grade 7 bestial weapon, isang Onyx Dragon. Naglalaman ito ng dugo ng Third Order Demon Beast, isang Onyx Vile Dragon. Sinabi niya na kung makakamit ni Tianming ang kapangyarihan ng dugo nito, ang espada ay magbubukas ng walang katapusang mga posibilidad. Pagkatapos ay hinawakan ni Tianming ang espada at namangha ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanyang master teacher para sa napakagandang regalo. Sa puntong ito, talagang nakikita ni Shaoqing si Tianming bilang isang halimaw ng masaksihan na ang bestial weapon ay tumutunog na kay Tianming. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang mga Pentobane ay talagang nakakatakot, at hindi nakakagulat na ang founding ancestor ng Lei Saint clan ay maaaring umabot sa Empyrean Saint stage. Napagpasyahan niya na kung mabubuhay si Tianming, ilang oras na lang bago niya lalabanan ang mismong kapalaran. Makalipas ang kalahating buwan, pumunta si Tianming sa Lei Mausoleum at nakaharap sa puntod ng kanilang ninuno na si Li Shengshao. Kasalukuyan siyang naglilinang kasama sina Miao Miao at Ying Wo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalagpasan niya ang ikatlong antas ng Unity Realm. Nandito rin si Lei Wudi na nagtakip ng tenga dahil ayaw niyang marinig ang malakas na ingay ni Tianming na nasasarapan sa kanyang tagumpay. Tumayo siya habang sinasabi na si Tianming ay isang cultivation maniac. Naiirita siya na hindi siya makakahanap ng tahimik na lugar na matutulog hanggat nasa paligid si Tianming. Nakatitig si Tianming sa kanyang kamay habang sinasabing kritikal ang tagumpay niyang ito. Sa nakalipas na kalahating buwan, nagkaroon siya ng tagumpay sa kanyang whip art at sword intent, at nakuha ang Archfiend at Onyx Dragon.
Nagtitiwala siya ngayon na walang magiging problema sa pagpasok sa larangan ng digmaan sa Grand Orient bukas. Lumabas si Linger at ipinakita ang kanyang suporta kay Tianming. Ayon kay Tianming, si Linger ang kanyang lihim na sandata, at pinayuhan niya si Linger na huwag kumilos hanggang sa isang kritikal na sandali. Susunod, maghintay na lang ng magandang palabas bukas. Sinabi niya. Sa susunod na araw, ang labanan ay nangyayari muli sa Grand Orient Sex No. 1 na battlefield. Pagkatapos ay inanunsyo ng host na nagsimula ang ikalawang round ng pagsubok. Ayon sa kanya, ang round na ito ang magdedetermina ng final qualifiers. Magkabilang panig, mangyaring ihanda ang iyong sarili para sa round, sambit niya. Magkasama sina Qingwo at Tianming at tinanong ni Qingwo kung may ideya na si Tianming tungkol sa kanyang kalaban. Ayon kay Tianming, ang kanyang kalaban ngayon ay ang dating kalaban ni Qingwo, si Su Yiren. Pagkatapos ay ipinaalam ni Qingwo kay Tianming na sina Su Yiren at Yuan Zhengxing ay mag-asawa at pareho na silang nasa ikapitong antas ng Unity. Ayon sa kanya, si Yuan Zhengxing ang pinakagustong pumatay kay Tianming, at napagpasyahan niya na maaaring subukan din ni Su Yiren na patayin si Tianming para sa kanyang kasintahang si Zhengxing. Bukod sa kanila, may dalawang tao pang dapat bantayan ayon kay Qingwo. Ang una ay si Chen Xiaoshuan, ang apo ng ikapitong elder, si Chen Nantian, at kasalukuyang nasa 8 antas ng Unity. Ang kanyang Lifebound Beast ay isang second order na Saint Beast na tinatawag na Indigo-Scaled Unicorn. Si Elder Chen Nantian ay isang tapat na kaalyado ni Yuan Teji, at si Chen Xiaoshuan at Yuan Shendo ay may magandang relasyon, at sa sandaling makapasok si Tianming sa Prime Tower, isa siyang dapat abangan. Sa puntong ito, nagsimula ang labanan kay Chen Xiaoshuan at nanalo siya laban sa kanyang kalaban na nangangahulugang makapasok siya sa Prime Tower. Nakatitig si Chen Xiaoshuan kay Tianming at nakita rin ito ni Tianming pero ngumiti lang siya. Nagpatuloy si Qingwo sa kanyang pahayag at sinabi niya na ang isa pang kailangang malaman ni Tianming ay si Gongsun Qiai, si Gongsun Qiai mula sa Gongsun Clan. Ang kanyang Lifebound Beast ay isang fire type ng Brood Mother Beast na kilala bilang Imperial Flame Locust. Ang Imperial Flame Locust ay umaasa sa balang ipinanganak mula sa kanya upang umatake. Malamang na makapagsilang ito ng 100,000 Sky Blazing Locusts. Ang locust na ito ay susunugan at kakainin ang lahat ng tumatawid sa kanilang mga landas. Ang kanyang nakatali sa buhay na hayop ay medyo mahirap pakitunguhan kaya pinayuhan ni Qingwu si Tianming na mag-ingat sa sandaling makatagpo niya si Gongsun Qiai. Sina Chen Xiaoshuan, Gongsun Qiai, at Yuan Zhengxing ay lahat ay humahabol kay Tianming, at ang bawat isa ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa isa. Matapos marinig ito, napagtanto ni Tianming na ang mga kaaway na ito ay nasa maraming problema, lalo na ang kasama ng Bog. Ngunit pagkatapos, ang mga taong ito ay hindi natatakot sa kanya kahit kaunti. Ang kanyang layunin ay ang mga kayamanan sa Prime Tower at walang makakapigil sa kanya. Siya ay naglalaway habang si Qingwo ay naghinuha na ang iniisip ni Tianming ay tungkol lamang sa pera. Sa oras na ito, idineklara ng host ang Nine Paths Mountain Su Yiren laban sa Asher Dragon Sword Mountain Lei Tianming ay hinihiling na umakyat sa entablado. Pagkatapos ay pumunta si Tianming sa entablado na may suot na malawak na ngiti sa kanyang mukha. Naniniwala ang karamihan na si Tianming ay talagang mas malakas kaysa kay Shengcheng na nasa ika-6 na antas ng Unity. Ngunit laban kay Su Yiren, para sa kanila, ito ay isang taluna na labanan para kay Tianming. Sa talento ni Tianming, alam nilang umuunlad siya. Marahil, nakakakita sila ng pagkakataong lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hulaan nila na tuturuan ni Su Yiren si Tianming ng leksyon sa ngalan ni Yuan Shengcheng. Napagpasyahan nila na ang labanan sa pagitan ni Tianming at Su Yiren ay magiging kahanga-hanga. Hinawakan ni Su Yiren ang kanyang ulo at nagreklamo na masakit ang kanyang ulo. Gusto niyang magpanggap na matalo kay Tianming nang hindi ito nahuhuli.
Siya ay kumikilos upang magmukhang mas mahina kaysa kay Tianming at hayaan siyang pumasok sa Prime Tower. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang subukan muna si Tianming sa pamamagitan ng paggamit ng 70% ng kanyang lakas at dahan-daang nagsimulang kumilos ng mas mahina. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang 100-eyed winged serpent. Lumalabas din si Yingwo habang sinasabi na ayaw niya sa mga ahas, lalo na ang lifebound beast na may pakpak ni Su Yiren. Junior Sect Master, papayag ka ba kung sasabihin kong isa kang walang ingat na tanga? Karaniwang hindi umaalis ng matagal ang mga tulad mo. Sinabi ni Su Yiren, well, tama ka. Hindi naman talaga ako magtatagal para umalis. Sagot ni Tianming, nagsimulang umatake ang nakatali sa buhay na hayop ni Su Yiren sa pamamagitan ng pag-ihip ng heartburn na Toxiflame. At sa gulat ni Su Yiren, biglang nawala si Tianming. Una niyang napagpasyahan na si Tianming ay nasunog sa alikabok ng kanyang Toxiflame. Dahil dito, naisip niya na masyadong mababa ang depensa ni Tianming. Kung alam niya, 30% lang sana ang ginamit niya sa halip na 70% ng kanyang lakas. Nang maglaon, napagtanto niyang nasa itaas niya si Tianming at aatake siya gamit ang Void God Sword Intent. Ginamit ni Tianming ang unang strike, counter-current, at mayroon itong malakas na puwersa na nagpabagsak sa lupa. Galit na galit si Su Yiren habang pinahiya siya ni Tianming. Ang mga tao ay humanga sa hindi inaasahang paggalaw ni Tianming. Naniniwala sila na matatapos na si Su Yiren kung hindi dahil sa pagharang sa kanya ng kasama niyang hayop. Napakahina mo. May mga sugat ka sa buong katawan mula sa isang laslas. Ikaw ba ay nasa ikapitong antas ng pagkakaisa? Bigkas ni Tianming tease Su Yiren, ano sabi mo? Paano maglakas loob ka bang ipahiya ako? Inaamin ko na ang pagkatalo ko ngayon. Pero teka lang, goner ka na talaga. Sagot ni Su Ryan. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Tianming na gusto ni Su Ryan na pumasok siya sa Prime Tower upang harapin siya. Salamat sa heads up. Hindi na ako pupunta, sabi ni Tianming. Pagkatapos ay nagsinungaling si Su Ryan na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Natarante siya na naisip ito ni Tianming dahil sa kanyang katangahan. Lumilikha si Tianming ng apoy sa kanyang kamay na natutunan niya mula sa kanyang master teacher, na si Xiaoqing. Pagkatapos ay sumugod siya sa ginang habang ginagawa ang apoy sa isang matalim na gilid at agad na nilaslas ito sa mabilis na bilis. Si Su Ryan ay masyadong natulala para magsalita habang si Tianming ay nasa likuran na niya. Sa kanya napagtanto na naputol ang kanyang pinky finger. Nang mapagtanto, napasigaw siya sa matinding sakit at napaluhod sa lupa. Pagkatapos ay inutusan siya ni Tianming na sabihin sa kanyang kasintahan na si Yuan Zhengxing na alam niyang pinapanood siya ni Zhengxing. Sabihin sa kanya na sa Prime Tower isang buwan mula ngayon, hahawakan ko ang kanyang kamay. Dagdag pa niya, hinangaan ng ilang tao sa karamihan si Tianming dahil sa kanyang tapang at prangka. Namangha din sila kung paano naglakas loob si Tianming na putulin ang daliri ni Su Ryan sa publiko. Nang makita ang ginawa ni Tianming kay Su Ryan, si Yuan Zhengxing ay nagalit at nangakong babayaran niya si Tianming ng 10,000 beses kaysa sa dinanas ni Su Ryan. Sinigawan niya si Tianming na maghintay lang ng kaunti. So nandoon ka nanunood ng buong palabas, nag-enjoy ka ba? Sagot ni Tianming. Pagkatapos ay inanunsyo ng host ang tagumpay ni Lei Tianming at magiging isa sa mga taong papasok sa Prime Tower. Tumitig ng masama si Tianming habang sinasabi na ang mga taong ito na nagbabantay sa kanya at may balak na patayin siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang buwan. Ang dalawang elder ng Grand Orient Sect ay nag-uusap din tungkol kay Tianming at maging si Feng Yuan ay namangha sa lakas ng loob at prangka ni Tianming. Umaasa pa nga siya na bibigyan ng langit si Tianming ng mas maraming oras para mag-cultivate. Ayon kay Jingshu, ang paglilinang ay hindi lamang isang bagay ng oras. Magkakaroon ng iba't ibang uri ng mga hadlang at hamon. Hindi na magiging maayos ang paglalayag para kay Tianming mula ngayon ayon kay Jingshu.
Hulaan ni Feng Yuan na oras lang ang magpapakita sa kanila kung makakaangkop si Tianming sa pakikibakan ng Prime, mabubuhay at lalabas kasama ng ilan. Kung talagang magiging Prime disciple si Tianming, naniniwala si Feng Yuan na wala nang makakapigil sa kanyang pagbangon. Malinaw na nakikita ni Jingshuo na walang pakialam si Tianming kung si Yuan Zhengxing at ang iba pa ay maggrupo sa kanya kung pupunta siya sa Prime Tower. Napakainit ng dugo ng binata. Pinutol niya ang pinky finger ng isang tao para ipaghiganti ang kanyang master. Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Yuan Teji tungkol dito. Sinabi ni Jingshuo, ayon kay Feng Yuan, para sa isang taong ka-level ni Yuan Teji, kung papatayin niya ang junior sect master dahil sa isang maliit na bagay, tiyak na siya ay gagawing katatawanan sa buong Grand Orient Realm. Mag-iimbito lang iyon ng maraming kritisismo kung kailan niya gustong maging sect master sa hinaharap. Gayunpaman, walang magagawa ang mga elder ng council kung talagang gusto ni Yuan Teji na pumatay, sabi ni Jinsho. Biglang may lumapit sa kanila. Si Shangguan Jie iyon, great-grandson ni Shangguan Jingmei, at kasama niya si Wan Fu Feifei, great-granddaughter ni Wan Fu Feng Yuan. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Jingshuo na magtulungan at suportahan ang isa't isa upang makipagkumpetensya para sa mga kayamanan sa Prime Tower dahil naniniwala si Elder Jingshuo na hindi masama ang lakas ng mag-asawang ito. Nangako si Jie na paprotektahan niya si Feifei sa lahat ng paraan. Pinayuhan sila ni Feng Yuan na huwag magalit kay Lei Tianming kapag nakapasok na sila sa Prime Tower. Nais niyang ang mag-asawang ito ay tumutok sa mga kayamanan, ngunit hindi rin tumulong kay Tianming kahit kaunti. Iiwan natin ang natitira para pagkatapos ng Realm War, naiintindihan. Sabi ni Feng Yuan. Naintindihan. Hindi kami tutulong sa magkabilang panig. Sagot ng mag-asawa. Sa Teji Mountain, 3 tao ang nasa kuweba at nag-uusap tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang isa sa mga taong ito ay si Yuan Fengtian, ang ikatlong patriarch, at ang ama ni Yuan Teji. Sa likod niya ay sina Yuan Teji at Yuan Shendo. Ayon kay Fengtian, ang kanilang tagumpay at kabiguan ay nakataya. Sinusuri nila ang nakatali sa buhay na hayop ni Shendo sa puntong ito. Bigla itong umungol ng malakas na may malakas na puwersa habang matagumpay na naiintindihan ang Heavenly Will. Natuwa si Shendo na matagumpay niyang nagawa ang huling hakbang bago ang mga digmaan sa kaharian. Talagang hindi niya ako binaygo, as expected sa apo ko. Siya ay may bakal at tiyaga mula pa noong siya ay bata pa. Wika ni Feng Tian. Para sa kanya, walang makakapigil kay Shendo sa mga digmaan sa kaharian gamit ang mga divine na bagay na inihanda nila para sa Heavenly Will ni Shendo sa pagtatanghal ng paglilinang. Napansin niyang walang reaksyon si Teji sa mga nagawa ni Shendo kaya naisip niyang hindi man lang excited si Teji. Pagkatapos ay sinabi ni Teji na hindi na kailangang magdiwang hanggang ang Grand Orient Sword ay nasa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay matapat na sinabi sa kanya ni Feng Tian na huwag masyadong itulak si Shendo dahil hindi siya binaygo ni Shendo bago ang lahat ng mga taon na ito. Itulak siya ng sobrang lakas. Hindi mo masasabi yan. Ang ating mundo ay may mahigpit na hierarchy. Kung gusto niyang umakyat, kailangan niyang maglagay ng higit sa 100% na pagsisikap at italaga ang lahat ng kanyang pagtuon sa gawain, sagot ni Yuan Teji. Sinabi rin niya sa kanyang ama na huwag siyang sisihin sa pagtulak kay Shendo. Naniniwala siya na isang araw, kapag naghari si Shendo sa Grand Orient Realm, magpapasalamat si Shendo sa kanya. Ayon sa kanya, kapag nakuha ni Shendo ang Grand Orient Sword, pagkakataon na ni Xing Cheng na maranasan ang lahat ng mayroon ng kanyang kuya. Para sa kanya, ang kanilang Yuan clan ay nangangailangan lamang ng nakakagulat na talento, hindi kahihiyan. Nakialam si Shendo at sinabing sumang-ayon ito sa pahayag ng kanyang ama. Sinabi ni Feng Tian na si Teji ay hindi lamang mahigpit sa kanyang sarili kundi sa lahat. At para sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit umabot sa ganoong taas ang kanilang pamilya. Wala pang 2 buwan bago ang Realm War, at ayon kay Teji,
ito na ang huling yugto para sa kanyang anak na si Shendo. Mula ngayon at hanggang doon, siya at si Feng Tian ay mananatili dito sa buong daan, nagagabay kay Shendo sa heavenly rank battle arts, maliban sa araw ng prime struggle. Hanggang sa pagsisimula ng Realm War, sa Azure Dragon Sword Mountain, ginugugol ni Tianming ang kanyang oras sa bagong kasanayang natutunan niya. Biglang dumating si Xiaoqing, pumalakpak ang kanyang kamay habang natutuwa siyang masaksihan na nakamit ni Tianming ang mahusay na karunungan sa Starfall. Natutuwa siyang na-master ni Tianming ang 2 sa kabuoang 4 na stance. Iniisip noon ni Xiaoqing na ang Tetrabane Lei Wudi ay mainit na stuff at isang walang kapantay na henyo at isang heaven-defying, ngunit hindi pa rin may kukumpara kay Lei Tianming. Nauunawaan na niya ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng heaven-defying truly. Sinulyapan niya si Yingwo at nagulat na kaya rin ni Yingwo ang heaven-defying sword sa 10th Starfall. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakita ng ganyan kagandang manok? Sinabi ni Yingwo nang makita si Xiaoqing na nakatitig sa kanya. Tumawa si Tianming dahil naniniwala siyang hindi pa rin sanay si Xiaoqing sa bilis ng kanyang pag-unlad. Lumitaw din si Qingyu at ipinaalam kay Xiaoqing na nilinang niya ang lahat ng hakbang ng Moonset Galaxy Blade Art. Isa pa, nakalusot na siya sa ika-6 na antas ng pagkakaisa at nakabisado na niya ang Path Severing Flying Blade na itinuro sa kanya ni Shendo. Ang iyong buong pamilya ay kakaiba sa kalikasan, sinabi ni Shendo. Napansin din niya kung gaano kasigla ang kanyang mga direktang disipulo sa kanilang lifebound beast, maliban kay Miao Miao na natulog sa tabi ng puno. Bahagyang napangiti siya sa pag-iisip na mayroon siyang napakalaking pagmamalaki at kagalakan na maging mentor ni Tianming at Qingyu. Nalilito siya kung sulit ba ang pagtataya sa buhay ni Tianming at Qingyu. Kung tutuusin, gusto niya talagang makita kung gaano ka-excite ang kanilang kinabukasan. Mula sa kabilang eksena, papunta sa isang lugar si Mountain Chief Yoxi at bigla na lang, nakaharang si Mountain Chief Kaitai sa kanyang daraanan. Yoxi, nagmamadali ka. Ipinapakita lang nito kung gaano ka hindi mapalagay at natatakot. Narinig mo na ba na naunawaan ni Shendo ang Heavenly Wheel, na matagumpay na naka-breakthrough sa yugto ng Heavenly Wheel? Malamang nasakupin niya ang Grand Orient Sword sa Realm Wars. Ang Yi Clan ay tiyak na mapapahamak, sabi ni Kaitai. At sinabi ni Yoxi na wala siyang pakialam sa mga salita nito. Lumayo siya habang sinabi sa kanya ni Kaitai na bibigyan niya siya ng huling pagkakataon para sa kapakanan ng kanilang pagkakaibigan. Ang iyong pangalawang kapatid na si Xiaoqing ay kinuha ang isang nakakainis na bug bilang kanyang disipulo. Bagamat ang isang bug ay walang banta sa kanila, ang kanyang pag-uugali ay naging dahilan upang hindi masaya ang Yuan Clan, sinabi ni Kaitai. Idinagdag din niya na kapag nakuha na nila ang Grand Orient Sword, ang unang gagawin nila ay pagpatay sa Yi Clan, na ang ama ni Yoxi na si Yiqing at ang pangalawang kapatid na si Xiaoqing. Nililimas lamang nila ang anumang mga hadlang at gumagawa ng isang halimbawa. Ipinaalam din niya kay Yoxi na si Wan Fufengyan at Shang Yuan Jingxiu, ang dalawang elder, ay magkukubli sa kanyang kapatid. Sa oras na iyon, ang sekta ng Grand Orient ay magkakaisa. At kung susundin siya ni Yoxi, bilang manugang ng Yuan Clan, nasa kanya pa rin ang kanyang buhay ayon kay Kaitai. Sumulyap si Yoxi sa kanya at sinabing masyado silang confident sa sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Kaitai na hindi siya masyadong kumpiyansa sa sarili. Sinabi niya na ang panganay na kapatid ni Yoxi na si Tianlong ay nagsumite na sa kanila. Nagalit si Yoxi sa narinig at para sa kanya, hindi karapat-dapat sa pangalang Yi ang kanyang panganay na kapatid. Gusto ko lang sabihin, hindi ka ba masyadong confident kay Yuan Shendo? Hindi pa banggitin ang umuunlad na Heaven's Elysium ay may 7 anak na Elysian, 4 sa mga ito ay nasa Heavenly Wheel. Ang mga puwersa na nireranggo sa pangalawa, pangatlo, at pang-4 ay lahat ay nakatingin sa Grand Orient Sword. Kahit na may paraan si Yuan Shendo, paano niya maaagaw ang Grand Orient Sword sa isang labanan ng mga mahuhusay na henyo?
Kaya kung gusto mong sumuko ako, maghintay hanggang sa aktwal mong angkinin ang Grand Orient Sword, sagot ni Yoxi. Sinabi sa kanya ni Kaitai na hindi niya alam ang mga kakayahan ni Shendo, kahit na wala ang Grand Orient Sword, hanggat ang kanyang brother ay patuloy na umaasenso. Naniniwala siya na masisira ni Shendo ang balanse sa Council of Elders balang araw. Nagpatuloy sa paglalakad si Yoxi habang sinasabi kay Kaitai na maghihintay siya at tingnan. Nakatitig si Kaitai sa kanya paalis sa lugar habang iniisip na ang lahat ng magiging Yoxi ay isang kalansay kahit gaano pa siya kaganda. Hanggang hating gabi, nagsasanay pa rin si Tianming. Napahiga siya sa lupa habang nakakaramdam siya ng pagod at hindi pa sapat ang natutunan na niya. Para sa kanya, ang natitirang 10 araw ay halatang hindi sapat para makalusot siya sa 5th level unity. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya alam kung kakayanin niya si Yuan Zhengxing at ang iba pa, maka-breakthrough para sa karagdagang insurance. Kung hindi, ito ay isang buhay at kamatayan na labanan. Sambit niya, naniniwala siya na ang prime struggle na ito ay talagang lubhang mapanganib, isang landas ng buhay at kamatayan. Sa gilid ng buhay at kamatayan, kailangan lang niyang tiyakin na mas malakas siya bukas kaysa ngayon. Kinabukasan, sumama si Qingyu kay Linger at pareho silang nagtaka kung bakit nag-training si Tianming buong gabi. Sinabi ni Tianming sa kanila na nadobol niya ang oras ng pagsasanay. Tinanong din ni Tianming kung saan pupunta ang dalawang babae at sinabi ni Qingyu na magpapalipas siya ng ilang araw kasama ang isang kaibigan. Kaya pumunta siya kay Tianming para salubungin siya bago siya umalis. Natarante si Tianming kung kaninong kaibigan ang tinutukoy niya dahil wala naman siyang binanggit noong pumunta siya rito. Dahil ang prime struggle ay magaganap sa loob ng ilang araw, tinanong ni Tianming kung hindi siya manunood ng labanan. Siyempre, babalik ako agad. Hinding-hindi ko papalampasan ang alinman sa mga laban mo. Humingi ng kaunting tulong ang isang kaibigan mula sa pangkat ng Waiyo. Sagot ni Qingyu. Pagkatapos ay umalis siya habang winuwagayway ang kanyang kamay kina Tianming at Linger at sinabi pa na hindi nila kailangang mag-alala para sa kanya dahil hindi siya katulad ni Tianming na umaakit ng atensyon saan man siya magpunta. Pagkaalis niya, naramdaman ni Tianming na may mali at hinahanap siya ng isang kaibigan ni Qingyu mula sa pangkat ng Waiyu sa sandaling ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Linger na huwag mag-alala tungkol kay Qingyu habang nasaksihan niya ang pag-unlad ni Qingyu na hindi mas mabagal kaysa kay Tianming. Kaya lang, ang mga mata ng lahat ay nasa iyo at sa halip ay medyo naging transparent siya. Pagkatapos ay sumang-ayon si Tianming na lumalakas si Qingyu dahil napansin din niya na halos maabutin siya ni Qingyu at malapit nang makapasok sa ikapitong antas ng pagkakaisa. Naniniwala si Tianming na kung mananatiling mababang profile si Qingyu, makakakuha siya ng kalamangan sa mga sorpresang pag-atake pagdating ng panahon. Sa gabi, kasama na ni Qingyu ang kanyang kaibigan na si Xiaofu at ang naisip ni Qingyu ay papunta sila sa hometown ni Xiaofu, ang Fueling Town. Ayon kay Xiaofu, halos malapit na sila at nasa tapat lang ng bundok sa unahan. Sa sandaling ito, mukhang napakalungkot ni Xiaofu kaya naisip ni Qingyu na masama ang pakiramdam niya. Kitang-kita niya ang lungkot sa kanyang mga mata pero sinabi pa rin niyang ayos lang siya. Ang alam ni Qingyu ay nakidnap ang mga magulang ni Xiaofu at hahayaan lamang ng mga kidnapper na palayain ang mga magulang ni Xiaofu pagkatapos makita ang isang disipulo mula sa sekta ng Grand Orient. Kaya naman nandito si Qingyu para tumulong. Ayon kay Xiaofu, nasaktan ng kanyang mga magulang ang mga bandido at nabalitaan ng mga bandido na siya ay isang alagad ng sekta kaya hindi sila nang ahas na lumampas sa dagat. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Qingyu na huwag mag-alala dahil umuunlad siya kamakailan kaya kumpiyansa siya na matutulungan niya ang kanyang kaibigang si Xiaofu. Ngunit naniniwala lamang siya na kaya niyang harapin ang mga bandido sa ika-4 na antas ng pagkakaisa. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa nasabing lugar. Naisip ni Qingyu na maling direksyon ang kanilang pinuntahan dahil wala siyang nakitang tao sa lugar at hindi ito mukhang bayan sa kanya.
Nagsimulang umiyak si Xiaofo at humingi ng tawad kay Qingyu. Nangako rin siya na babayaran niya ang utang niya sa kabilang buhay. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo ng walang ibang salita at may nakatayo sa harap ni Qingyu. Nagulat si Qingyu dahil hindi niya inaasahan na isa pala itong bitag na sasalo sa kanya. Si Lei Xuanchen ang nakatayo habang nakangiti habang nakatitig sa kanya. Lumuhad si Xiaofo kay Xuanchen at umiiyak habang hinihiling sa kanya na sabihin kay Su Huyo at sa iba pa na ginawa niya ang sinabi sa kanya. Nakiusap din siya na palayain ang kanyang mga magulang mula sa pagkakakidnap. Kaya binyantaan mo si Xiaofo kasama ang kanyang mga magulang na akitin ako. Lei Xuanchen, anong balak mo? Sabi ni Qingyu. Malalaman mo sa lalong madaling panahon, sagot ni Xuanchen, at pagkatapos ay biglang lumitaw si Shengcheng. Qingyu, dapat itanong mo sa akin yan. Sinabi ni Qingcheng. Siya ay tumatawa matapos mapagtantong sa wakas ay nailabas niya si Qingyu. Nagalit si Qingyu at nagtanong kung ano ang kanyang pinaplano at sinabi ni Qingcheng na ang kanyang plano ay upang maghayganti. Gusto niyang bayaran sina Qingyu at Tianming ng 10,000 beses sa sakit na naranasan niya. At gusto niyang tuluyang umalis si Qingyu sa kanyang anino. Sinabi rin niya na gusto niyang sirain ang isip ni Qingyu at gawin itong alipin ng karne na sumasayaw sa bawat tawag at tawag niya. Pahihirapan pa niya si Qingyu na mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Qingyu na nagkamali si Qingcheng dahil siya ang patuloy na nakikigulo sa iba at walang sinuman ang maaaring makatotohanan sa kanya. Kung may dapat sisihin, ito ay ang iyong kaduwagan at sobrang kumpiyansa, sabi ni Qingyu, tumahimik ka. How dare you look down on me? Ikaw ay walang iba kundi isang kaunos-lunos na miyembro ng Apex Branch. Bakit Qingyu? Gusto kong makita kung maglakas loob ka pa ring kumilos ng masungit sa sandaling haborin kita. Sabi ni Qingcheng na may galit na tono. Kumpiyansa na sinagot ni Qingyu na hindi siya tinakot ni Qingcheng. Dahil nandito na siya, inutusan niya si Qingcheng na itigil ang pang-aapi kay Xiaofo at hayaan ang kanyang mga magulang bilang kapalit na sasama siya kay Qingcheng. Umiiyak pa rin si Xiaofo at nakonsensya para kay Qingyu. Bigla na lang siyang tinamaan sa leeg niya mula sa likod. Ginawa ito ni Xuanchen gamit ang isang sibat at sinabi kay Xiaofo na wala siyang silbi ngayon. Sinisigaw ni Qingyu ang pangalan ni Xiaofo dahil sa galit. Namatay si Xiaofo at sinabi ni Xuanchen na si Qingyu ang susunod. Naaawa si Qingyu sa kanyang kaibigan na si Xiaofo at nangako siya sa kanyang isip na sisiguraduhin niyang makakapagpapahinga ang kanyang kaibigan sa kapayapaan. Nanginginig siya sa galit habang nagngangalit ang mga ngipin at nakakuyom ang kamao. Pagkatapos ay inilabas niya ang espada na ibinigay ni Xiaoqing habang sinasabi na ang krimen na ginawa ni Qingcheng at Xuanchen ay hindi mapapatawad. Ngayon, dadalhin ko ang Heavenly Justice sa ilalim ng kinang ng kabilugan ng buwan, sabi ni Qingyu. Natawa sina Qingcheng at Xuanchen sa pag-iisip na gusto ni Qingyu na labanan sila pabalik. Pagkatapos ay paglalaroan kita at ipapaalam sa iyo kung ano ang desperasyon, sabi ni Qingcheng. Pareho silang sumugod kay Qingyu sa ilalim ng kabilugan ng buwan at ganoon din ang ginawa ni Qingyu. Pagkaraan ng 2 araw, sa unang Grand Orient Battlefield, tuwang-tuwa ang mga tao sa pagbubukas ng Prime Tower o kung minsan ay tinatawag nilang Taiji Tower. Ang ilan sa mga taong ito ay nagtaka kung ano ang antas ng Junior Sect Master ngayon. Narinig din nila si Yuan Zhengxing at ang iba ay naghanda para kay Tianming. Sa sandaling ito, lumitaw sa arena ang isang heavenly pattern projection na nilikha ng Elder Su Jin. Nagbibigay daan ito sa mga manunood na malinaw na makita ang lahat ng nangyayari sa una at ikalawang palapag ng Prime Tower. Hanggang sa mga araw na ito, hindi pa bumabalik si Qingyu kaya nag-alala ang kanyang master teacher. Ayon kay Tianming, lumabas si Jinggayo para hanapin ang kanyang apo. Ang alam ni Jinggayo ay nagpunta si Qingyu sa Fueling Town, at base sa bilis ng flight ng Grand White Kunpang, dapat ay nakabalik na siya isang araw ang nakalipas.
Napangiti si Xiaoqing habang naniniwala na tiyak na babalik si Qingyu para sa isang bagay na kasing halaga nito. Nalungkot si Tianming habang iniisip niyang may naantala si Qingyu. Palagi nitong nararamdaman para sa kanya na ang paksayon ng Wei ay may plano, at umaasa siyang mali ang kanyang kutob. Napansin ni Xiaoqing na tumahimik si Tianming kaya sinabi niya kay Tianming na si Qingyu ay hindi isang taong kadalasang nag-aalala sa iba. Naniniwala siya na maayos si Qingyu, at pamilyar si Jingho sa kasamang hayop ni Qingyu. Baka babalik siya sa lalong madaling panahon, kailangan mo lang mag-focus sa hindi pagkawala ng iyong buhay ngayon. Dagdag pa ni Xiaoqing, huwag kang mag-alala, ang masasabi ko lang ay hindi ako mamamatay sa loob. Kumpiyansa na sagot ni Tianming. Sinabi sa kanya ni Xiaoqing na subukang ipaglaban ang mga kayamanan sa una at ikalawang palapag habang pinangangalagaan ang kanyang buhay. Tungkol naman sa ikatlong palapag, ang makakalampas sa ikatlong palapag ay magiging isang pangunahing disipulo, ngunit ang mga matatanda ay nagpasya na ang pinakamataas na bilang ng mga pangunahing disipulo ay hindi dapat lumampas sa 4. Ngayon, 4 na. Kung papasa si Tianming sa ikatlong palapag, isang kompetisyon ang isa sa ayos upang maalis ang isang tao. Naiintindihan ni Tianming ang sinasabi ni Xiaoqing at pinaplano niyang mas mahusay na tapusin muna ang dalawang antas. Malapit nang mabuksan ang Prime Tower at ang 17 direktang disipulo ay inutusang pumunta sa host, habang papunta si Tianming. Pinayuhan siya ni Xiaoqing na laging tandaan na mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang mapanganib. Ang lahat ng mga direktang disipulo ay inutusang lumapit sa sandaling tinawag ng host ang kanilang mga pangalan. Ang isa sa kanila ay sina Shang Yuanjie, Gong Sanjai, Shuangfu Feifei, Shen Xiaoji, Zhang Hanlin, Yuan Zhengxing, at mula sa Azure Dragon Sword Mountain, Lei Tianming. Maghanda sa pagpasok sa tore. Ipinahayag ng host, mayroong ilang mga pinto sa tore na ito at hinahayaan sila ng host na pumili kung saan nila gustong pumasok. Tulad ng naobserbahan ni Tianming, ang dahilan kung bakit mayroong kabuoang 17 kalahok ay ang tore ay may 17 pintuan. Sa kanilang pagpasok, nilapitan ni Yuan Zhengxing si Tianming para lang sabihin sa kanya na gawin ang kanyang makakaya at magmadali sa ikatlong palapag, at pagkatapos ay sumagot si Tianming nang walang problema. Naunang naglakad si Zhengxing patungo sa pinto habang tinatawag si Tianming na basura. Para sa kanya, ang kawalang ingat ni Tianming ang magiging wakas niya. Nasa likod niya ang kanyang mga kaibigan na sina Gong Sanjai at Chen Xiaoji at sinabihan siyang mag-focus sa pagkuha ng mga kayamanan sa unang 2 palapag habang pareho nilang pipigilan ang sinumang magtatangka na lumaban. Pumasok silang lahat sa tore upang simulan ang paligsahan. Sa observation hall ng Fengshen Mountain, narito ang pamilya Yuan at gayon din si Su Weiyo. Ayon kay Yuan Teiji, ang mga unang palapag ng Prime Tower ay inihanda nila upang matiyak na makukuha ni Zhengxing ang mga kayamanan. Napansin ni Yuan Teiji na wala ang kanyang anak na si Yuan Shengchen at maging si Yuan Shendo ay nagtaka kaya tinanong niya ang kanyang kasintahang si Su Weiyo dahil alam niyang si Qingcheng ay palaging nasa pangkat ng Weiyo. Hindi alam ni Su Weiyo kung paano ito ipapaliwanag. Ngunit gayon paman, alam ni Teiji na may ideya si Su Weiyo kung nasaan ang kanyang anak. Nag-alinlangan si Su Weiyo na sumagot ngunit sa huli, wala siyang pagpipilian kaya sinabi niya kay Teiji na hinanap ni Qingcheng at Xuanchen si Lei Qingyu. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Teiji at matapos marinig ang lahat ng paliwanag niya, nagalit si Teiji at nasuntok ang lupa. Dahil sa kanyang pagkabigo, inutusan niya si Kaitai na magpadala ng isang tao upang kaladkarin si Qingcheng pabalik. Si Qingcheng ay magiging grounded ng 3 taon at hindi papayag si Teiji na palabasin siya kahit anong mangyari. Nag-alinlangan si Kaitai na sundin ang kanyang utos at naisip niya na si Qingcheng ay napakabata pa at hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyan, kaya iminungkahi niyang hayaan na lang si Qingcheng. Para sa kanya, gusto lang ni Qingcheng na manggulo.
Sasabihin na sana niya kay Taiji na huwag patulan si Qingcheng ngunit pinutol siya ni Taiji sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanya ng may galit. Walang choice si Kaidai kundi sundin ang kanyang kahilingan. Sinira mo ang hayop na iyon, bilasan mo at ibalik mo siya. Sinabi ni Taiji, sinisi ni Shendo ang kanyang kasintahan na si Su Huaiyu sa pagpayag kay Qingcheng na gumawa ng ganoong karumal-dumal na bagay at sinabi ni Su Huaiyu na napansin niya kung gaano kadismaya si Qingcheng kaya sinubukan lang niyang tumulong. Ayaw mo bang magpakawala siya para kumalma siya at maglinang? Idinagdag niya, Huaiyu, huwag mong subukan na maging matalino sa akin, ito ay magsisilbi lamang na paghiwalayin tayo. Sagot ni Shendo, nakaramdam ng kaba si Su Huaiyu at walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ayon kay Shendo, sasali siya sa Realm Wars, hindi garantisado ang kanyang kaligtasan. Sinabi niya na kung siya ay namatay, siya ay magkakalat tulad ng mga ulap, at siya ay mabubuhay, siya ay babangon ng mas malayo kaysa dati. Kung nagawa niyang makamit at gusto pa rin ni Huaiyu na manatili sa kanya, sinabi niya na ang ginang ay hindi dapat gumawa ng mga bagay na makakapagpababa sa kanya. Nagalit si Su Huaiyu sa sinabi nito ngunit hindi niya masabi ang ganoong bagay sa ngayon. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang sinabi ni Shendo. Naikuyom niya ang kamao niya at nagngangalit ang mga ngipin dahil sa inis. Ang eksena ay bumalik sa Prime Tower. Ang mga disipulo ay lahat ay sakam na makuha ang mga kayamanan at malinaw na masasabi ni Tianming na ang lahat ng mga taong ito ay may malinaw na layunin na dumiretso sa kayamanan. Hulaan niya na sa simula pa lang ay marami na ang magkakaproblema. Sa mga oras na ito, nasa kuweba sila at pakiramdam niya ay napakakomplikado ng terrain ng kuweba na ito. Gaya ng kanyang naobserbahan, ang mga dingding ay translucent at ang istruktura sa unang palapag ay parang kolonya ng langgam na may napakalaking malamis na lagusan. Pinagmamasdan ni Tianming si Zhenxing at napagpasyahan na ang kalbong lalaking ito ay tila pamilyar sa maze at mukhang alam na niya ang ruta ng maaga. Sa kapangyarihang taglay ng kanilang pamilya, malaki ang posibilidad ng nanloloko siya ayon kay Tianming. Ang kanyang mga alipores ay sumusulong din ng walang anumang problema. Dahil dito, 100% sigurado si Tianming na nanloloko ang mga lalaking ito. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Tianming na gamitin ang kanyang nakalilitong mata upang malaman ang ruta. Sa pag-angat ng kanyang bakal na braso, agad niyang nakita ang bagay. Isa lang ang landas na patungo dito. At si Zhingxing at ang iba ay halatang alam kung alin ito. Ito ang mana ball, isang sisidlan na ginamit upang mag-imbak ng mana. Ang pagkuha nito ay kapareho ng pagkuha ng terrestrial mana. Sinabi ni Linger na napaka-unfair para sa kanila dahil naramdaman niya na ang kayamanan ay karaniwang ipinasa kay Zhingxing. Nadismaya siyang sa pag-iisip na malalakas din ang mga lalaking ito pero may lakas pa rin ng loob na manloko. Inutusan siya ni Tianming na i-activate ang Celestial Wings habang nagpasya siyang habulin si Zhingxing. Pagkatapos ay sinunod ni Linger ang kanyang kahilingan at saka sila lumipad. Hanggang sa puntong ito, ginamit pa rin ni Tianming ang kanyang nalilitong mata upang matiyak na tama ang kanyang tinatahak. Ang ibang mga direktang disipulo na nakakita kay Tianming ay nagulat nang makita kung gaano siya kabilis. At maging ang mga tao ay nalilito kung paano ito nagawa ni Tianming. Nakita nila na hindi lamang si Tianming ang mabilis, ngunit maging ang landas ay tumpak. Nagsimula silang magtaka kung anong uri ng kasanayan sa paglipad mayroon si Tianming. Sa mabilis na bilis, nagmamadali si Xiaoji para habulin si Tianming gamit ang kanyang kabayo. Gustong maabutan si Zhingxing. Get past me first. Confident na sabi ni Xiaoji. Pagkatapos ay inatake niya si Tianming gamit ang kanyang teknik, isang Star-Gathering Divine Light. At ang Demon Star Falls. Pagkatapos ay lumipad si Tianming ng mas mataas upang maiwasan ang malakas na pag-atake ni Xiaoji. Inutusan ni Xiaoji si Tianming na bumalik at pagkatapos ay tinawag ni Tianming sina Yingwo at Miao Miao upang hawakan si Xiaoji dahil kailangan niyang habulin si Zhingxing upang makuha ang kayamanan.
Ipaubaya mo sa amin at kunin mo ang kayamanan para sa amin. Sagot ni Yingwo. Kumpiyansa si Xiaoji na hindi siya mapipigilan ng parehong lifebound beast ni Tianming na ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Tianming na hindi niya hihilingin sa kanila na subukang pigilan si Xiaoji kung alam niyang hindi kayang talunin ng kanyang mga lifebound beast ang kanilang kalaban. At ngumisi siya at tinawag na tanga si Xiaoji. Nena si Xiaoji at sinabing makakahabol pa siya kay Tianming sa lalong madaling panahon. Nagtago lang si Tianming at niloko lang niya si Xiaoji na humanap ng pagkakataon na patayin siya gamit ang Void God Sword Intent, Counter-Current, nang hindi nag-aksaya ng maraming oras. Inatake niya si Xiaoji gamit ang teknik at si Xiaoji ay masyadong natulala para magsalita. Nagulat ang mga tao na nagawang salakayin ni Tianming si Chen Xiaoji sa isang malakas na galaw. Ang ilan ay nagtaka kung si Xiaoji ay mamamatay at ang ilan ay naniniwala din na si Tianming ay hindi maglalakas loob na pumatay ng isang tao sa unang antas kahit gaano siya katanga. Si Xiaoji ay kasalukuyang nakaluhod sa lupa, ganoon din ang kanyang kabayo. Bakit Tianming, kasuklam-suklam ka? Puputulan ko ulo mo. Napasigaw si Xiaoji sa galit. Pagkatapos ay sinabi ni Tianming na hindi pa ito tapos habang sumusugod kay Xiaoji at hawak ang espada. Go to hell, sagot ni Tianming. Inatake ni Tianming si Xiaoji gamit ang Void God Sword Intent, at sinubukan ni Xiaoji na hadlangan ang kanyang pag-atake, ngunit pagkatapos, siya ay hindi pa rin. Naloko ni Tianming dahil nasa likod na ni Xiaoji si Yingwo, at aatake na sana gamit ang Void God Sword Intent. Tumulong din si Miao Miao at kinagat si Xiaoji. Napakatindi ng labanan at nagbulang-bulungan ang mga tao tungkol sa eksenang nangyari. Humanga sila kina Miao Miao at Yingwo sa kung gaano sila kabanges, at hindi nila inaasahan na si Yingwo ay mayroon ding Void God Sword Intent. Dahil tumingin si Xiaoji sa likod niya, sinamantala ni Tianming ang pagkakataong iyon para suntukin siya sa mukha. Sa huli, natalo ni Tianming si Xiaoji at bumagsak siya sa lupa gamit ang mahinang katawan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Tianming at agad na lumipad gamit ang Celestial Wings. Sa labas ng tore, dinurog ni Tianming si Xiaoji sa 2 hanggang 3 hit ay inihayag. Nalaglag ang panga ng mga tao upang masaksihan ang lakas ni Tianming. Hindi sila makapaniwala na si Tianming ay bumuti ng husto sa maikling panahon. At ngayon ay nagkomento sila na si Tianming ay talagang napakalakas. Itinuring ni Han Tian na ang Junior Sect Master ay bumuti at kayang pantayan ang Chen Xiaoji. Ngunit sa kanyang pagtataka, napagtanto niyang minamaliit pa rin niya si Tianming. Maging si Guyu ay nagsabi na ang paggalaw ni Tianming ay sobrang nakakatakot. Inaasahan nilang lahat na si Tianming ay bubuti ng husto sa maikling panahon, dahil sa bilis ng kanyang pag-unlad. Ngunit ito ay lumalabas, siya ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa naisip ni Guyu. Nandito rin si Elder Yiqing kasama ang kanyang anak na lalaki at babae. Namangha siyang masaksihan ang lakas ni Tianming. At sinabi sa kanila ni Xiaoqing na marami pang magagandang palabas ang naghihintay sa kanila. Ayon kay Yiqing, dapat nilang protektahan si Tianming pagkatapos ng labanan. Napangiti si Xiaoqing dahil wala siyang problema dahil iyon ang ginagawa niya gaya ng dati. Biglang nabanggit ni Yoxi ang tungkol sa isa pa niyang kapatid na pinili ang Yuan clan sa halip na sila. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Yiqing sa kanya na hayaan ang kanyang kapatid dahil ito ang kanyang pinili. Sinabi rin sa kanya ni Xiaoqing na pagkatapos gumawa ng isang pagpipilian, dapat silang maging walang takot at manatili dito. Sa iyong mga salita, kailangan ko lang maging isang tumatakbong aso. Sagot ni Yoxi. Pagbalik sa loob ng tore, nakita ni Gongsun Qiai na nanghihina na si Xiaoji at nakaluhod sa lupa kaya nagtaka siya kung bakit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Xiaoji na si Tianming ang nakabangga sa kanya. Pagkatapos ay tumawa si Gongsun Qiai at kumpiyansa siya na hindi siya matatalo ni Tianming kahit gaano kalakas si Tianming ngayon. Tumigil ka na, bilisan mo at sundan mo siya. Huwag niyang hayaang sirain niya ang malaking kaganapan ni Zhengxing.
Tanong ni Xiaoji. Alam ko, magpahinga ka lang at magpagaling. Ako na ang bahala, sagot ni Gongsun Qiai. Pagkatapos ay sumugod siya at hindi siya makapaniwala na si Chen Xiaoji ay natalo ni Tianming ng napakadali at napahiya ng buong audience. Napangiti siya dahil kumpiyansa siyang hindi siya magiging katulad ni Chen Xiaoji. Iniisip niya na maaari niyang gawing mas malala ang buhay ni Tianming kaysa kamatayan. Sa puntong ito, si Tianming ay nasa likod ni Zhengxing. Ang iniisip lang niya ay mahuli niya si Zhengxing at makuha ang kayamanan. Napansin ni Zhengxing na nasa likod niya si Tianming. Nagulat siya nang makitang malapit na sa kanya si Tianming at napagpasyahan niyang hindi nagawang pamahalaan ni na Xiaoji at Qiai si Tianming. Pagkatapos ay nakita niyang may mga pakpak si Tianming at naniniwala siyang kaya siyang sundan ni Tianming dahil dito. Ngunit pagkatapos, hindi na mahalaga sa kanya since mas malapit siya sa treasure. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang blood friend na si Zaiyu upang harangan ang pasukan ng kayamanan. Matagumpay na hamarang sa daan ang kanyang lifebound beast na ikinainis ni Tianming. Nagmamadali si Yinghua dahil hindi niya alam na nakaharang sa daan ang lifebound beast ni Zhangxing. Sa huli, nabangga niya ito at lumipad siya palayo dahil sa tigas ng balat ng blood friend. Inutusan ni Yinghua si Tianming na alisin ang malaking halimaw ni Zhangxing bago pa huli ang lahat. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Tianming na huli na ang lahat dahil nakita niyang nakuha na ito ni Zhangxing. Hinawakan ni Zhangxing ang kayamanan at dahan-dahan itong nakuha. Napangiti siya nang sa wakas ay nakuha na niya ang unang kayamanan sa tore na ito. Sa wakas ay bumukas na ang gate sa ikalawang palapag ng tore. At ang hagdan papasok sa entrance sa kalalabas. Sa oras na ito, napunta ang lahat ayon sa plano ni Zhangxing. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang lifebound beast upang ipaalam na mayroon ng pasukan. Bakit Tianming, talagang nagsumikap ka para makarating dito? Sabi ni Zhangxing at nagmamadaling pumunta sa ikalawang palapag. Nagalit si Yinghua na nakuha ni Zhangxing ang kayamanan sa halip na sila. Huwag magmadali, hayaan siyang maging masaya sa ngayon. Sa susunod na maabutin natin siya, aagawin natin sa kanya, sagot ni Tianming. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa pasukan patungo sa ikalawang palapag at pagpasok, may makapal na ulap at wala silang makita kahit isang bagay. Pagkatapos ay ginamit ni Tianming ang kanyang nakakagulat na mata at sinabi ni Yinghua na ang mata ay talagang madaling gamitin sa bawat kritikal na sandali. Dahil sa naguguluhan niyang mata, may nakikita siya. Walang ibang nasa paligid kundi isang kampana sa di kalayuan. Naniniwala siya na ang kampanang ito ang ikalawang palapag na kayamanan na kanilang ipinaglaban. Sa puntong ito, unti-unting nawawala ang ulap. Kung titingnan ang sitwasyon, ang floor ay para sa melee fights. Hindi sila ganap na walang hiya. Sa kabutihang palad, ang ambon na iyon ay humadlang kay Yuan Zhangxing ng ilang sandali. Kung hindi, mayroon na rin siyang iba pang premyo. Pahayag ni Tianming. Susundan sana ni Yinghua at Tianming si Xin Cheng at nagpaplanong agawin ang kayamanan. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Tianming ang isang pag-atake na papunta sa kanya. Matagumpay niyang nakaiwas at nakita niya si Gongsun Jai mula sa malayo. Napakabilis ng iyong reflexes. Iniiwasan mo talaga. Hindi ako si Chen Xiaoji para atakehin ng mga katulad mo. Huwag mo nang isipin ang pagpunta kahit saan. Manatili ka lang sa kinaroroonan mo at hayaan mo akong masiyahan sa pagpapahirap sa iyo. Sinabi ni Gongsun Jai. Napansin ni Yinghua na unti-unting nawawala ang hamog kaya naisip niyang tiyak na makukuha muli ni Zhangxing ang kayamanan. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging madali si Baldy sa pagkakataong ito. Papalapit na rin ang iba. Sagot ni Tianming. Naniniwala siya na hindi lahat ng kalahok ay nasa panig ni Zhangxing. Sa ngayon, si Zhangxing ay nakaharap sa mag-asawa at hinaharangan nila ang kanyang daan para hindi niya makuha ang kayamanan sa floor na ito. Nena si Zhangxing nang isipin na ang mga mag-asawang ito ay naglakas loob na makipagkumpetensya sa kanya. Ayon sa mag-asawa, wala silang intensyon na magtanim ng sama ng loob kay Zhangxing. Ngunit ito ay dapat na maging isang patas na laban.
Maaaring hindi sila laban kay Jiang Xing sa isang tunggalian. Ngunit ang sitwasyon ay nagbabago ngayon dahil ito ay dalawa laban sa isa. Putulin ang crap. Halika sa akin, sabi ni Jiang Xing. Natuwa si Tianming na tama ang kanyang hula. Hanggat may humahawak kay Jiang Xing, alam niyang may pagkakataon pa sila. Halika na bug freak. Magpapakasaya ako sayo. Tingnan natin kung sino ang magpapahirap kung kanino. Pahayag ni Tianming. Kitang-kita ng karamihan ng tao ang status sa loob ng tower at nasaksihan din nila ang fighting spirit ni Tianming. Tianming, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sinabi ni Gong Sanjay at ipinatawag ang kanyang Imperial Fire Locust. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga anak nito na singilin sa Tianming. At ang maliliit na sanggol ng Imperial Flame Locust ay agad na lumipad upang salakayin si Tianming. Dahil sa libong troops ng kalaban, tinanong ni Tianming ang kanyang mga lifebound beast para sa ilang mga opinyon sa kung ano ang dapat nilang gawin. Nagtatanong ka talaga sa manok kung paano humawak ng insekto. Ikaw ba ay mentally retarded? Sagot ni Ying Wu, Big Brother, di ba sabi mo ayaw mong tretuhin na parang manok? Sinabi ni Meow Meow. Ikaw Nugget, anong alam mo? Si Lolo eto ang manok kapag kumakain ng insekto. Meow Meow, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung alin ang mas mabilis. Ito ay birth rate o aking peck rate. Sambit ni Ying Wu. Pagkatapos ay nagbuga siya ng infernal blaze na lumikha ng malakas na apoy papunta sa maliliit na surot. Nagninangas ang mga surot at sinabi ni Ying Wu kay Meow Meow na sundan siya para sa hapunan. Naintindihan naman ni Meow Meow at agad na nagbago. Parehong nagmamadali sina Meow Meow at Ying Wu para patayin ang lahat ng maliliit na surot. Sa puntong ito, galit si Gong Sanjay nang makitang pinipigilan ng lifebound beast ni Tianming ang kanyang pulutong ng locusts. Sa kanya napagtanto na talagang minamaliit niya si Tianming. Malawak nang umiti si Tianming dahil hindi na siya mag-aalala simula nang gawin ni na Meow Meow at Ying Wu ang kanilang bagay. Biglang sumulpot si Jai Oji at nag-alok ng tulong sa kaibigan niyang si Gong Sanjay para mawala si Tianming. Sa estado mo, pinipigilan mo lang ako. Pumunta at tulungan ang aking kasamang beast. Sagot ni Gong Sanjay. Malaki ang tiwala niya na kaya niyang mag-isa si Tianming. Hinawakan niya ang kanyang infernal scythe at hinamon si Tianming na simulan ang kanilang labanan. Sa kanyang pagtataka, nawala si Tianming. Nena si Jai Oji at sinabi kay Gong Sanjay na tumataka si Tianming. At tama siya. Tumakbo si Tianming palayo dahil ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa 2 taong ito. Ang tanging inaalala niya ay ang kayamanan sa floor na ito. Parehong galit sina Jai Oji at Gong Sanjay matapos tumakas si Tianming nang walang anumang salita. Pareho nilang hinabol si Tianming, at napangiti si Tianming. Pagkatapos ay umatake siya gamit ang kanyang teknik ng Void God Sword Intent, Counter Current. Tinamaan nito ang 2 lalaki at nagpalukot pa ito ng lupa. Sa kabila ng malakas na pamamaraan ni Tianming, may lakas pa rin si Gong Sanjay na maliitin ang husay ni Tianming. Sinabi niya na si Tianming ay katawa-tawa para sa pagkilos tulad ng isang hindi magagapi na may ganoong kwalifikasyon. At deep inside, naiirita siya kung paano natalo si Jai Oji ni Tianming. Sa puntong ito, dahil malinaw na nakikita ni Tianming na maayos pa rin si Gong Sanjay, iniisip niya na maaaring magtagal ang laban na ito, na napakagulo. Hindi ko inaasahan na kailangan kong gamitin ang trick na ito sa lalong madaling panahon, wika ni Tianming, at umatake gamit ang kanyang Super Void God Sword Intent. Lumilikha ang pag-ataking ito ng Water Dragon at nang makita ito ni Gong Sanjay, matalino rin siya at nagcast siya ng Soul Cleverly. Ngunit gayunpaman, hindi kayang talunin ng kanyang pag-atake si Tianming. Sa halip, siya ang natalo. Napasigaw siya sa matinding paghihirap habang naguguluhan kung anong kapangyarihan ang ginamit ni Tianming dahil pakiramdam niya ay iba na ito. Bumagsak siya sa lupa at tinanggap ang katotohanan na si Tianming ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Let me ask you, sino ngayon ang mag-e-enjoy sa pagpapahirap? Tanong ni Tianming na asa rin si Gong Sanjay.
Sinipa ni Tianming ang mukha ni Gong Sonjai, at muli siyang bumagsak sa lupa. Masyado na siyang mahina at iniisip niya na hindi totoo ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Tianming. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na magmadali at tumakas upang iligtas ang kanyang lakas. Tumakbo siya palayo habang sinasabing may gagawin pa siya kaya aalis na siya ngayon kay Tianming. Lakas loob pa niyang sabihin na tuturuan niya ng leksyon si Tianming sa susunod. Dahil sa kanyang kilos, alam ni Tianming na nagpapanggap lang si Gong Sonjai. Pagkatapos ay tinawag niya sina Miao Miao at Yingwo at inutusan silang dalawa na ihinto ang pakikipaglaban dahil kailangan nilang tumuon sa kayamanan. Si Yingwo ay nasisiyahan sa pagkain ng mga surot. Kaya naman muntik na niyang makalimutan ang main business nila. Si Tianming kasama ang kanyang lifebound beast ay nagmamadali sa kayamanan at sinasamantala ang pagkakataon na si Jiang Xin ay abala sa pakikipaglaban sa mag-asawa. Habang nagmamadaling pumunta sa kayamanan, sumulyap si Tianming sa labanan at malinaw niyang nakita kung gaano kalakas si Jiang Xin at nakatayo sa kanyang kinatatayuan laban sa dalawang kalaban. Ngunit pagkatapos, naniniwala si Tianming na hindi matatapos ni Jiang Xin ang mag-asawa sa maikling panahon. Sa kasamaang palad, nakita ni Jiang Xin si Tianming at inutusan siya ni Jiang Xin na huminto. Pagkatapos ay hinabol niya si Tianming at nakalimutan na may dalawa pa pala siyang kaaway. At hinabol din siya ng mag-asawa para makuha sa kanya ang kayamanan. "Hey, gusto mo akong maabutin?" sabi ni Tianming. Pagkatapos ay lumilipad siya gamit ang celestial wings. "Gusto mo bang abutin ako ngayon? Mangarap ka," dagdag ni Tianming para asarin si Jiang Xin. Dahil sa bilis niya, galit na galit si Jiang Xin. Pagkatapos ay hinawakan ni Tianming ang kayamanan. Ngunit pagkatapos, natarante siya dahil hindi naman ito sumasagot. Naisip niya na dapat nilang airing ang kampana o basagin ito. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Yingwo na siya ay hanggal dahil hindi niya iniisip na ang kayamanan ay nasa ilalim ng kampana. Nakuha ni Tianming ang sinabi ni Yingwo. Sa puntong ito, gusto pa rin siyang pigilan ni Jiang Xin na makuha ito. Ngunit huli na siya dahil hawak na ni Tianming ang kayamanan gamit ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay inilagay ito ni Tianming sa kanyang singsing upang matiyak na hindi ito mananakaw sa kanya. Galit na galit si Jiang Xin at hinihiling sa kanya na ibigay ang kayamanan. Sinubukan niyang suntukin si Tianming ngunit nakaiwas si Tianming kaya tumama lang sa lupa ang suntok ni Jiang Xin. Dahil nakuha ni Tianming ang kayamanan, hinihiling ng mag-asawa na ipaubaya sa kanila ang kayamanan. Saka siya lumipad palayo dahil alam niyang siya na ang susunod na target ng mag-asawang ito ngayon. At lahat ng mata ay nasa kanya. Naniniwala siya na ang pagkuha ng kayamanan ay mas mahirap at mas mahirap panatilihin ito. Ilang segundo lang ay lumabas na ang pasukan sa ikatlong palapag. "Good luck! Magkita tayo sa ikatlong palapag," wika ni Tianming. Pagpasok sa ikatlong palapag, mas makapal pa ang hamog kumpara sa ikalawang palapag. Wala siyang makitang kahit ano. At kahit na ang kanyang nakakagulat na mata ay hindi makita kahit isang bagay sa floor na ito. Naniniwala siya na malapit nang mapunta si Jiang Xin sa palapag na ito kaya nagpasya siyang iwasan muna siyang labanan sa ngayon. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng mapagtatagwan sa makapal na ulap at maghintay ng pagkakataon. Sa labas ng tore, hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob ng ikatlong palapag. At inihayag ng host na mayroong 5 tao ang pumasok. Sila ay sina Lei Tianming, Yuan Jiangxin, Gong Sonjai, Wang Fu Feifei, at Shang Yuan Jiei. Nadismaya ang mga tao dahil umaasa silang makikita ang matinding laban sa ikatlong palapag. Ngunit maging ang mga matatanda ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob ng ikatlong palapag. Sila ay nalilito sa bilis na ito kung si Tianming ay sadyang pinamunuan ng iba pang mga kalahok sa ikatlong palapag. Kahit si Kaitai ay malinaw na nakikita kung gaano nakakatakot ang rate ng pagpapabuti ni Lei Tianming. Mula sa Lei Shuangqun hanggang Su Yiren at ngayon ay sina Chen Shaoji at Gong Sonjai. Sinabi ng elder sa kanilang angkan na umaasa sila sa anak ni Kaitai na si Jiang Xin.
Nakita nila na nagawa ni Jiang Xin na tumayo kahit na nakikipaglaban sa dalawang kalaban kaya naniniwala ang matandang ito na mas malakas si Jiang Xin kaysa kay Tianming. Well, pumatay ang forte ng anak ko. Tutal, not to mention, kasama niya si Gong Sonjai. Ayos lang. Kahit na hindi siya patayin ni Jiang Xin ngayon, isa lang siyang brat. Maaari natin siyang patayin anumang oras na gusto natin, kapag nakuha na natin ang Grand Orient Sword. Tinanong ni Kaiday ang mga iniisip ni Yuan Teji, ngunit sinabi lamang ni Teji na wala silang masasabi tungkol dito at panoorin lamang sa ngayon. Sa Fengshan Mountain Hall, pinag-uusapan ng dalawang elder ng council ang tungkol sa nakakatakot na pag-unlad ni Tianming at kinilala pa nila si Shaoqing sa pagpili ng isang mahusay na disipulo. Nakadepende na raw ito kung lalabas si Tianming sa tuktok ng Prime Tower o isasagawa bilang bangkay. Ang ikatlong palapag ay isang lugar na hindi makokontrol ng sinuman at inaasahan nilang makita kung ang mga ninuno ng angkan ng Lei Saint ay maaaring suportahan ang kanilang mga inapo. Sinabi ni Feng Yun na kung makakaligtas si Tianming, magkakaroon siya ng pagkakataong makapagpahinga at gumaling kapag lumaban ang Yuan clan sa Realm Wars. Sumang-ayon si Jingshu sa kanya at sinabi na hanggat may oras si Tianming, tiyak na lalago siya sa napakabilis na bilis. Para sa kanila, hihintayin na lang nila ang mga resulta ng Realm Wars. Paano kung maging prime disciple siya ngayon? Biglang tanong ni Jingshu. At sumagot si Feng Yun na kailangan nilang tumayo para protektahan si Tianming hanggang sa katapusan ng Realm Wars. Naghamon si Jingshu na tumaya kay Tianming at tinanggap ito ni Feng Yun habang nagkomento na katawa-tawa ang improvement ni Tianming. Ayon kay Jingshu, kung si Tianming ay maaaring maging isang figure tulad ng founding ancestor, kahit 10,000 Yuan Teijis o Yuan Shendo ay hindi makakapantay sa kanya. Pagbalik sa ikatlong palapag ng Prime Tower, nakakita si Tianming ng pansamantalang ligtas na lugar sa palapag na ito kaya nagpasya siyang suriin ang kayamanan. Humingi siya ng tulong kay Linger upang suriin kung anong uri ng kayamanan ang nakuha niya sa ikalawang palapag. At ayon kay Linger, ang mana ball na ito ay may hawak na organ. Iminungkahi niya kay Tianming na buksan ito. Ano ang mekanismong ito? Hayaang tulungan ka ni Master Chick, sabi ni Yin Wo. Ngunit tinanggihan ni Tianming ang kanyang alok dahil mayroon na siyang ideya kung paano ito bubuksan. Pagbukas ng mana ball, may hand figure sa loob. Tinatakpa ni Tianming ang ilong niya nang may naaamoy siyang masama. Pagkatapos ay hiniling ni Yin Wo na itabi ang kayamanan dahil sa tingin niya ay nakakalason ito. Ayon sa Miao Miao, ito ay isang malakas na amoy ng dugo. Sinabi ni Tianming na ang kayamanan na ito ay tunay na isang banal na mana ngunit hindi siya sigurado kung ano talaga ito. Upang sagutin ang kanyang pagkalito, sinabi ni Linger na ito ay isang celestial mana Venomfiend Blood Claw. Nasa sabik si Tianming na marinig ito. Ayon kay Linger, kabilang sa mababang klaseng celestial mana, ang claw na ito ang pinakamagandang uri. Kung gagana ang asimilasyon, ang bilang ng bituin ng Lifebound Beast ay lalago sa 47 malapit sa antas ng isang 5th order na Saint Beast. Si Tianming habang hinihigop ang kayamanan sa kanyang singsing habang sinasabi na malaking halaga ng pera ang ginugol para sa pangunahing pakikibaka na ito. Ito pala ay isang celestial mana. Gayunpaman, kung titingnan ang katangian, halatang handa ito para kay Jingxing gaya ng naobserbahan ni Tianming. Naniniwala siya na ito talaga ang pinakamagandang gantimpala na ibibigay sa isang pangunahing pakikibaka sa nakalipas na 1,000 taon. Ipinaliwanag ni Linger na ang Venomfiend Blood Claw ay naglalaman ng Bloodfiend Venom. Sa sandaling pumasok ito sa daluyan ng dugo ng kalaban, sisimulan nitong sirain ang kanilang dugo. Ang daming sugat, mas maraming Bloodfiend Venom ang naturok. Kung ang may sakit ay hindi mabilis na magamot at magpapatuloy sa pakikipaglaban, ang kamandag ay gagawing nakakalaso na dugo ang higit pa sa kanilang dugo, na mabubulok ang kanilang mga buto at laman loob, na magdulot ng kamatayan. Tanging ang mga spirit herbs na may saintly heavenly patterns ang makakapagpagaling ng lason, ngunit talagang bihira ang mga ito. Hindi pa banggitin, pagkatapos ng ebolusyon nito,
ang venom-finned bloodclaw mismo ay magiging mas mahirap kaysa sa bestial weapons na may higit sa 50 saintly heavenly patterns. Ngumiti si Tianming at naniwala na ang mga gantimpala ng main struggle ay naplano ng mabuti nang hindi inaakala na mahuhulog ito sa kanyang mga kamay. Napagpasyahan niya na malamang na alam ni Yuan Jingxing na ang pangalawang kayamanan ay para sa kanya, at alam niyang tiyak na hahabulin siya ni Jingxing para bawiin ang kayamanan. Ang gusto ko lang. Gusto kong makita kung ano ang terrestrial mana sa kanyang kamay. Sige, tingnan natin kung sino ang manghuli kung sino, wika niya at nagsimulang lumipad. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil kanina pa siya patuloy na lumilipad sa ganitong bilis, ngunit tila hindi nagtatapos ang makapal na ulap. Para siyang natrap sa lugar na ito sa buong panahon. Gayunpaman, alam niyang hindi niya kailangang mag-alala, at ang mga tao sa likod nito ang dapat na mag-alala. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-ikot ay may nakita siyang nasa unahan, at mula sa malayo ay kitang-kita niya na para itong isang prime tower. Pagkatapos ay sinabi ni Ying Wu na ito ay isang miniature na bersyon ng prime tower. Bigla itong nagliyab, at nakita ni Tianming ang kanyang sarili, nakangiti at may hawak na espada. Laking gulat niya nang makita ito dahil hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Mas nabigla siya nang mawala sina Miao Miao, Ying Wu, at maging si Linger. Lumaki ang mga mata ni Tianming nang makitang nakatayo na ang lalaking kamukha niya. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay? Sabi ng impostor ni Tianming. Pagkatapos ay sumugod ito kay Tianming sa mabilis na bilis at akmang aatake gamit ang Onyx Vile Dragon at Counter Current. Parehong teknik ang ginawa ni Tianming at nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Napansin ni Tianming na pantay ang kanilang lakas at puwersa. Wala sa kanilang dalawa ang may kapangyarihan. Ang impostor ay mayroon pa ring lakas ng loob na ngumiti at atakihin si Tianming. At hinarang ni Tianming ang espada ng impostor, kumikilos na kitang-kita, ano ka? Tanong ni Tianming, ako ay ikaw, ngunit ikaw ay napakahina kaya papalitan na kita. Sagot ng impostor. Pareho silang nag-swing ng kanilang mga espada at tumalon pa atras dahil sa lakas. Inihanda nila ang kanilang mga sarili at tumalon patungo sa isa't isa at umatake ng ilang beses. Pakiramdam ni Tianming ay mahirap talunin ang kanyang sarili at ngayon niya napagtanto kung gaano siya kalakas sa oras na ito, napagtanto niya na papasa siya sa test sa floor na ito once na matalo niya itong impostor niya. Ang impostor ni Tianming ay may itim na buhok at sinasabing siya ang pinakamalakas sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalaban ng espada, hanggang sa madulash sila sa lupa at pareho na silang sugatan. Ayon kay Tianming, ang labanang walang sikreto ay talagang mahirap labanan. Masyadong kumpiyansa ang impostor na matatalo ang tunay na Tianming. At kung mangyayari iyon, siya ang tatamasa sa mga benepisyong mayroon si Tianming. Sinabi rin niya na hindi karapat-dapat si Tianming sa lahat ng mayroon siya at mula ngayon. Siya ang magmamay-ari ng 10 Primordial Chaos Beast. Ako ang magkakaroon kay Zhang Feiling at ako na ang magmamay-ari ng lifespan, dagdag niya. Pagkatapos ay sumugod siya kay Tianming habang sinasabi na si Tianming ay walang iba kundi isang hamak na kaaya-aya ng walang kapalaran. Sinabi pa niyang walang karapatan si Tianming na baguhin ang kanyang kapalaran. Marami siyang binigkas na salita para panghinaan ng loob si Tianming mag-isa. Kung walang Primordial Chaos Beasts, wala kang silbi. Gayunpaman, iba ako sa iyo. Nakatadhana akong maging mas malakas kaysa sa iyo. Sa pagmamay-ari ko ng lahat ng mayroon ka, ikakalat ko ang iyong pangalan sa buong Flame Yellow Continent. Kumpiyansa niyang sinabi. Muling nagsalpukan ang kanilang mga espada. At sa pagkakataong ito, medyo nalaslat si Tianming ngunit pinili niyang tiisin ang sakit at patuloy na lumaban. Sinubukan niyang atakihin ang impostor niya ngunit kasing galing niya itong umiwas. Matagal ko nang alam na ang tanging paraan para talunin ang sarili ko ay ang lumakas. Kailangan kong magpasalamat dahil inilapit mo ako sa bingit ng kamatayan. Paano malalampasan ng isang tao ang buhay at kamatayan nang hindi nasa talam ng kutsilyo?
At ikaw ang perpektong kasosyo sa pagsasanay para sa transcendence ng aking life-death whip art. Wika ni Tianming habang pinalalabas ang kanyang latigo. Masyado kang nagsasalita. Sinusubukan mo bang itago ang iyong kawalan ng kakayahan? Alam ko rin ang whip art. Sagot ng impostor at ang nakakapagtaka, may latigo din siya. Ayon kay Tianming, hindi niya maintindihan ang whip art na ito ng nakaraan. Pero ngayon, confident na siya sa husay niya sa whip technique na ito. Pagkatapos ay inatake niya ang impostor gamit ang latigo na may killing intent. Masyadong makapangyarihan ang whip art ni Tianming. At sinubukang ipagtanggol ng impostor ang kanyang sarili, ngunit laking gulat niya nang kitang-kita niya ang matalas na gilid, at natalo siya nito. Sa wakas ay nawala siya, at lumuhad si Tianming sa lupa habang napagtanto na matatalo lamang ng isang tao ang sarili sa matagumpay na paglampas sa sarili. Masyadong mahirap para sa kanya ang labanang ito na muntik nang magpakamatay. Bumangon si Tianming at napansin niyang gumagaling na ang lahat ng kanyang mga sugat. Naguguluhan siya sa nangyayari. Ngunit biglang may sumulpot na espiritu sa kanyang harapan. At ayon sa espiritu na ito, sa buong kasaysayan, walang may Ionic Grand Bane na nakamit ni Tianming. Sinabi niya na si Tianming ay gumawa ng unang hakbang sa pamamagitan ng paninindigan at pakikipaglaban sa kanyang sariling kalooban. Kailangan munang tiisin ni Tianming ang sakit ng Life's Bane ayon sa dating espiritu. Saka lang niya matatamasa ang mga benepisyong minsang nagbigay daan sa kanilang angkan na mangibabaw. Lai Tianming, sa araw na masira mo ang sumpa ng iyong buhay, kahit na ang araw, buwan, mga bituin, lupa at ang cosmos ay kailangang gumawa ng paraan para sa iyo. Ipinahayag niya na lalong nagpagulo kay Tianming. Itatanong sana ni Tianming kung ano ang sasabihin ng matandang espiritu, ngunit bigla itong nawala. Pagkatapos ay naalala niya na binanggit ng espiritu ang tungkol sa Ionic Grand Bane kaya napagpasyahan niya na maaaring mayroong isang angkan na dumaranas din ng malaking Life's Bane. Nakalimutan ito ni Tianming sa ngayon at nagpasyang hanapin muna si Linger. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses at sigurado siyang si Linger iyon. Nagsimula siyang maglakad para sundan kung saan nanggaling ang boses. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at narinig niyang patuloy siyang ginigising ni Linger. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang dalawang lifebound beast na nakikipaglaban kina Jiangxing at Gong Sonjai. Ayon kay Linger, halos 4 na oras nang nakatayo si Tianming na nakapikit. Napagtanto ni Tianming na siya ay tinamaan ng ilang ilusyon. Si Yingwo at Miao Miao ay walang takot na nilabanan ang kalaban at sinabi ni Linger kay Tianming na mabilis na tulungan ang dalawa niyang lifebound beast dahil sina Yingwo at Miao Miao ay nasa kanilang mga limitasyon. Sinundan ni Tianming si Linger at tinawag ang mga pangalan ng kanyang mga kalaban. Sumulyap si Jiangxing sa kanya at habang sinasabi na sana ay mamatay si Tianming kung hindi dahil sa kanyang hindi nakikitang pader. Pagkatapos ay sinabihan ni Gong Sonjai si Tianming na huwag hayaang makatakas ang kanyang manok dahil muntik na niyang patayin si Yingwo. Ngunit pagkatapos, galit na galit si Tianming nang malaman na sina Yingwo at Miao Miao ay binugbog nila kapag wala siya. Sumugod siya kay Gong Sonjai at agad na sinuntok ang kanyang tiyan. Dumura si Gong Sonjai at naguluhan siya kung bakit isang suntok lang siya nasugatan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nasa likod niya si Yingwo at inis na inis kay Tianming dahil halos mamatay siya dahil lang sa ilang oras na hindi kumikibo si Tianming. Tianming, paano mo siya pinatay? Napasigaw si Yuan Jiangxing sa galit. Naglakas loob kang saktan ang mga kapatid ko, paano kung patayin ko siya? Papatayin ko rin ang buong pamilya ng Yuan. Mabangis na tingin ang sagot ni Tianming.